Ang kaawa-awang dalagang ito ay kakakatanggol lamang sa trabaho, ngunit habang siya ay nag-iimpake upang lisanin ang kumpanya, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Ipinabatid ng kumpanyang pangrealidad na ipinagbili ng kanyang kasintahan ang kanilang bahay na para sana sa kanilang bagong kasal at saka ito tumakas. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ito, ngunit gaano man karaming beses siyang tumawag, tanging tunog ng putol na linya lamang ang kanyang narinig. Sa sandaling yun, napagtanto niyang pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan. Dahil sa pangyayaring yun, tuluyan siyang nawalan ng tiwala sa mga lalaki at unti-unting nawala rin ang kanyang pagnanais na magpakasal. Matapos ang matinding dagok sa damdamin, ipinangako ni Hana sa kanyang sarili na bibigyan niya ng pinakamahusay na buhay ang kanyang sarili. Nagpasya siyang mag-apply bilang kawani ng pamahalaan dahil inisip niyang ang bagong trabahong walang kinalaman sa pagpapakilala ng mga tao ay makatutulong upang makalimutan niya ang mapait na nakaraan. Nagplano si Hana na mag-ipon ng kaunting halaga bawat taon upang sa kanyang pagreretiro ay sapat na yun upang matupad ang kanyang pangarap na makapaglakbay sa Mediterranean. Subalit hindi naging ayon sa kanyang nais ang katotohanan. Araw-araw ay masipag siyang nagtatrabaho, ngunit napakababa ng sahod ng isang kawani ng pamahalaan. Bukod pa rito, may mga pagkakataong nagagalit pa sa kanila ang mga mamamayan. Samantala, abala naman ang kanyang nakatataas sa paggamit ng mga social network at bigla itong nakakita ng nakakagulat na balita. Isang alkalde ang gumamit ng katotohanang maraming kabataang walang asawa upang maglunsad ng kampanya sa pagpapakilala o matchmaking. Kamakailan lamang ipinaskil ang balitang ito at mabilis itong tinangkilak ng publiko. Nang mabasa ni Alkalde Lim ang balita ay labis siyang nainggit, kaya't naisip din niyang magtatag ng organisasyon na susuporta sa pagpapakasal ng mga kabataan. Umaasa siyang sa pamamagitan ng kampanyang ito ay muling sisikat ang kanyang pangalan at mapili siyang muli sa susunod na halalan. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na ipatupad ang planong yun. Di nagtagal, ipinaskil sa buong gusali kung saan nagtatrabaho si Hana ang mga abiso tungkol sa kampanyang yun. Sa oras na yun, kabubuhusan lamang si Hana ng isang balde ng maruming tubig ng isang lokal na residente kaya't hindi niya napansin ang paabiso ng alkalde. Sa opisina ni Hana, abala pa rin ang lahat sa paglilinis ng natirang maruming tubig. Ngunit bago pa man matapos ang abalang yun, dumating na naman ang panibagong problema sa kanyang buhay. Napansin ni Team Leader Lee na nakabalik pa rin sa trabaho si Hana. Dahil dito, nawalan siya ng pasensya at tinawagan ito. Sa pagkakataong yun, nadiskubre niyang may espesyal na ringtone si Hana para sa kanya, isang tunog ng tahol ng aso. Sa matinding iya, napilitan na lamang ngumiti si Hana habang nakatingin sa kanya. Itinuring ng team leader ang sarili niyang maunawain kaya't sinabi niyang sabihin na lamang ni Hana ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Dahil sa pahintulot na yon, hindi na nagatubili pa si Hana. Habang nakatayo sa gitna ng opisina, inosente niyang ibinuhos ang lahat ng sama ng loob laban sa kanyang team leader. Habang lalo siyang nagsasalita, lalo namang nabibigla si Team Leader Lee. Unti-unting naglaho ang ngiti sa labi ng kalbong lalaki. Nang mapagtanto ni Hana ang lahat ng kanyang nasabi, huli na ang lahat. Napangiti na lamang siya ng pilit. Bilang ganti sa katapatan ni Hana, nagpasya si Team Leader Lee na ilipat siya sa bagong opisina. Ito ay ang opisina ng matchmaking na bagong itinatag ni Alkalde Lim ngayong umaga. Nakaramdam si Hana ng hindi magandang kutob nang siya ay pumasok sa bagong tanggapan at hindi siya nagkamali. Ilan sa kanyang mga bagong kasamahan ay naghihintay na lamang ng pagreretiro, ilan ay naghahanda para sa maternity leave, at mayroon namang isa na naghihintay pa ng resulta ng pagsusulit upang maging ganap na kawani ng pamahalaan. Habang pinagmamasdan ni Hana ang paligid, napagtanto niyang hindi niya maaasahan ang kanyang mga katrabaho. Muling bumalik sa kanyang alaala ang masakit na nakaraan 3 taon na ang nakalipas. Noon, nagtrabaho siya sa isang kumpanyang nag-aalok ng matchmaking kung saan may mahigpit na patakarang hindi maaaring ibunyag ng mga empleyado ang mga lihim ng kanilang mga kliyente. Dahil ang mga kliyente ang nagbibigay ng kabuhayan sa kumpanya, bawal sabihin ng mga empleyado ang katotohanan kahit anuman ang mangyari. Isang babaeng ipinakilala ni Hana ang nakapag-asawa, ngunit kalaunan ay binugbog ito ng kanyang asawa hanggang sa ma-hospital. Pagkatapos noon, siya mismo ay pinagtaksilan ng kanyang dating kasintahan. Kaya tuwing naaalala niya ang mga pangyayaring yun, nakakaramdam pa rin siya ng takot. Sa edad na 20, pinili ni Hana na mamuhay ng mag-isa at tuluyang umiwas sa pag-aasawa. Sa ibang pangyayari, kasalukuyang kumakain ng pansit si Alkalde Lim habang nanonood ng telebisyon upang makibalita tungkol sa nalalapit na kampanya. Sa sandaling yun, ipinakita sa telebisyon ang balita tungkol sa isang binatang naninirahan sa isang maliit na isla. Si Chol Hui ay isang kabataang wala pang asawa at tila nawala na ng pag-asa na makatagpo ng pag-ibig. Ang tanging alam ng mga tao tungkol sa kanya ay mananatili siyang walang asawa hanggang sa pagtanda. Isang matapang na ideya ang biglang sumagi sa isipan ni Alkalde Lim. Inisip niyang hahangaan siya ng mga mamamayan kung matutulungan ng kanyang ahensya si Chol Hui na makahanap ng mapapangasawa. Kaya't agad niyang inirekomenda si Chol Hui bilang kandidato para sa palabas sa telebisyon tungkol sa pakikipagtagpo.
Ang lalaking ito ay kasalukuyang isang lumalaganap na kababalaghan sa social media, kaya kung mabaigo silang ipares siya sa sinuman, napakalaking pinsala ang sasapitin ng kanilang opisina. Sa madaling sabi, hindi maaaring mabaigo si Hana at ang kanyang mga kasamahan. Bukod dito, si Hana lamang sa opisina ang may karanasan sa larangan ng pagpapakilala ng mga tao. Dahil dito, napagpasyahan ni Alcalde Lim na italaga si Hana bilang pinuno ng pangkat. Kapag naging matagumpay ang plano sa pagpapakilala, makatatanggap ang buong koponan ng napakagandang gantimpala. Sa tuwing nababanggit ang usapin ng matchmaking, labis na pagkasuklam ang ipinapakita ni Hana, subalit ang gantimpalang salapi ay nagpasigla ng kanyang pag-asa at napangiti siya ng may pagnanais. Hindi lamang yun, nagbigay din ng isang kaakit-akit na pangako si Alcalde Lim. Kapag matagumpay na natulungan ni Hana si Chol Hui na makahanap ng asawa, ililipat siya sa ibang departamento. Matapos marinig ito, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyong tapusin agad ang kampanyang ito. Kinagabihan, sinuyod niya ang buong social media upang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Chol Hui. Ayon sa kanyang nalaman, kilala at iginagalang si Chol Hui sa isla. Hindi lamang siya minamahal sa social media kundi pati ng mga taga-ron sa araw-araw na buhay dahil palagi siyang handang tumulong sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, ipinadala si Hana sa isla upang personal na makilala si Chol Hui. Ngunit sa kanilang unang pagkikita, nabigla siya at hindi makapagsalita. Ang nakita niya ay isang matipuno at matikas na lalaki na may mga pilat sa buong katawan, naglalakad papalapit sa kanya habang may hawak na palakol. Ang tagpong yun ay agad nagbigay sa kanya ng impresyon ng isang taong kabilang sa sindikato, kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo. Habang siya ay tumatakbo ng walang tigil, napagtanto niyang siya ay naligaw. Sa mga sandaling yon, hindi pa niya alam na ang taong kanyang tinakasan ay ang mismong kliyenteng dapat niyang tulungan. Sa kabutihang palad, nakasalubong niya ang pinuno ng nayon at sa tulong nito ay nakilala niyang si Chol Hui pala ang lalaking iyon. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, napagtanto ni Hana na walang interes si Chol Hui na magpakasal. Lumalabas na ang palabas sa telebisyon ay may layuning magpasikat lamang at sinadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Kahit paulit-ulit na tumatanggi si Chol Hui, ayaw pa ring sumuko ni Hana sapagkat siya lamang ang tanging pag-asang makatutulong sa kanya upang makawala sa kanyang kasalukuyang mahirap na kalagayan. Kaya't nakiusap siya na payagan siyang manatili ng isang gabi. Kinagabihan, dahil hindi alam ni Chol Hui kung anong pagkain ang magugustuhan ng mga taga-lungsod tulad ni Hana, naghanda siya ng isang hapag na puno ng masasarap na putahe. Pagkatapos lamang ng isang subo, labis na humanga si Hana sa husay ni Chol Hui sa pagluluto. Gayunman, ang kanyang pagdalo sa hapag ay nagdulot ng hinala sa dalawang pamangkin ni Chol Hui. Inakala nilang si Hana ang babaeng ipinakikilala ng istasyon ng telebisyon bilang posibleng mapang-asawa ng kanilang tiyo. Pagkatapos kumain, nag-usap ng masinsinan sina Hana at Chol Hui. Ikinwento ni Hana ang pagtataksil ng kanyang dating kasintahan, dahilan upang mawalan siya ng tiwala sa mga lalaki at tuluyang ayaw ng magpakasal. Ngunit iba si Chol Hui. Siya ay isang mabait na lalaki, ang tanging kapintasan lamang ay ang kanyang kulot na buhok at hindi gaanong kaakit-akit na anyo. Muli siyang inimbitahan ni Hana na lumahok sa palabas sa pakikipagtagpo, ngunit matatag pa rin itong tumanggi. Dahil wala nang ibang magagawa, iniwan ni Hana ang form ng aplikasyon para mapag-isipan ito at nagsimulang mag-impake upang umalis. Para kay Chol Hui, mas mahalaga pa rin ang kanyang dalawang batang pamangkin at ang mga taga-nayon kaysa sa sariling kapakanan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagbago ang isip ni Chol Hui at pinunan ang form ng aplikasyon para sa matchmaking na iniwan ni Hana. Sa parehong oras, nakatanggap si Alcalde Lim ng isang kakaibang kahilingan. Isang bagong lipat na kandidato ang humiling na may talaga sa departamento ni Hana, ang trabahong ayaw pasukan ng sinuman. Ang taong yun ay walang iba kundi ang dating kasintahan ni Hana na nagtaksil sa kanya. Katatapos lamang lumabas ni Hana mula sa opisina nang makita niya si Gi Jun. Ang biglaang paglitaw ng kanyang dating kasintahan ay hindi nagdulot ng kahit kaunting tuwa sa kanya, kaya't sinampal niya ito ng mariin. Pagkatapos noon, agad niyang hinawakan ang kamay ni Chol Hui at buong tapang na ipinahayag na siya ay magiging asawa na ng ibang lalaki. Sa narinig na yun, wala nang nasabi si Gi Jun kundi magpaalam sa kanya bago tuluyang lumayo. Sa mga sandaling yon, inakala ni Chol Hui na totoo ang sinabi ni Hana at nais talaga nitong magpakasal sa kanya. Dahil dito, masaya niyang iminungkahi na agad nilang itakda ang petsa ng kasal at babalik siya agad sa isla upang ipaalam ito sa mga taga-nayon. Pagbalik ni Hana sa opisina, laking gulat niya nang makita si Gi Jun bilang bagong kasamahan sa trabaho. Dahil dito, nabunyag din na si Chol Hui ay isa sa mga kliyente ng kanilang ahensya. Nang gabing yun, napansin ni Hana na naiwan niya ang kanyang telepono sa opisina kaya't bumalik siya upang kunin ito. Ngunit sa halip, nadatnan niya si Gi Jun. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki, subalit wala na siyang nararamdamang anumang damdamin para rito, kaya't itinabig niya ang kamay nito at umalis. Kinabukasan, nagsimulang mag-impake si Chol Hui bilang paghahanda sa kanyang paglipat sa lungsod.
Habang naglilinis si Hana ng kwartong inihanda ng kumpanya para pansamantalang tirahan ni Cholhui, biglang dumating si Gi-jun upang tumulong. Sa pagkainis ni Hana, sinabi niyang kung nais ni Gi-jun na gawin yun ay siya na lamang ang gumawa. Pinili niyang iwan ito at umalis. Pagdating ni Cholhui at ng kanyang dalawang pamangkin, nandoon din si Hana upang salubungin silang tatlo. Lubos na natuwa ang mga pamangkin ni Cholhui sa kanilang bagong tirahan. Nagsalo-salo silang lahat at masayang nagkwentuhan na para bang may maliit na salo-salo sa bahay. Pagkatapos kumain, inihatid ni Cholhui si Hana pauwi. Sa daan, nasalubong nila si Gi-jun. Nang makita ito ni Cholhui, agad niyang ipinakita ang pagiging protektibong asawa upang ipahiya si Gi-jun at mapilitang lumayo. Ngunit hindi niya alam na si Gi-jun ang bagong team leader. Sa matinding pagkalito, yumuko na lamang si Cholhui at nakipagkamay kay Gi-jun bago mabilis na umalis kasama si Hana. Pagkaraan nito, sinimulan ng lahat ang pagpili ng magiging kandidato ni Cholhui sa pakikipagtagpo. Kailangan nilang pumili ng pinakaangkop na babae, ngunit kakaiba ang mga aplikante. May mga babaeng bilyonaryo na naghahanap ng mas batang lalaki. Mayroon ding mga babaeng gustong ang kanilang nobyo ang magbayad ng lahat ng gastusin. Pagkatapos ay nilapitan ni Hana si Cholhui at iniabot ang isang talatanungan upang makatulong sa paghahanap ng angkop na kapareha. Kakaiba lamang dahil bagaman nais nitong magpakasal, pinili ni Cholhui ang mga katangiang naglalarawan sa isang babaeng mahilig gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi malaman kung tunay niyang gusto ang ganitong uri ng babae o basta na lamang niya pinili ang mga katangiang tumutugma kay Hana. Sa parehong oras, ang kasamahan ni Hana ay nag-i-interview ng unang kandidato ni Cholhui sa pakikipagtagpo. Ang babaeng ito ay isang kilalang YouTuber, kaya't agad na nakaramdam ng pagdududa ang kasamahan ni Hana. Inisip niyang baka nais lamang nitong makipag-date kay Cholhui upang madagdagan ng interaksyon sa kanyang channel. Matapos alisin ang halos lahat ng kandidato, iisa na lamang ang natira, si Minji. Umaasa na lamang sila ngayon na magkaayos si Cholhui at si Minji. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, nagsimulang magyabang ang kasamahan ni Hana tungkol sa kanyang asawa. Ito ay nagpaalala kay Hana sa mga panahon 3 taon na ang nakalipas ng sila pa ni Gi-jun. Noon, palaging nagluluto si Gi-jun para sa kanya tuwing siya ay umuwi mula sa trabaho. Ngunit ang pagtunog ng telepono ni Cholhui ang bumalik sa kanya sa kasalukuyan. Iyon pala ay ang araw ng opisyal na pakikipagtagpo ni Cholhui. Hiningi ni Cholhui na samahan siya ni Hana bilang suporta sa susunod na araw, at buong kasiyahan itong sinang-ayunan ni Hana. Sa gayon, nagsimula ang hindi opisyal nilang paglabas na parang isang petsa. Nakagugulat ang pananamit ni Cholhui kaya't napansin ito ng lahat. Dahil dito, nagsimulang mabahala si Hana para sa plano nitong makahanap ng asawa. Matapos ang ilang pagpipilian, nakakita rin sila ng kasuotan na maayos at nakabagay sa kanya. Bago sila umalis, pinaalalahanan ni Hana si Cholhui sa ilang mahalagang bagay. Pagkatapos ay masaya silang nagsama at nag-enjoy sa araw. Sa di kalayuan, lihim silang pinagmamasdan ni Gi-jun at napabuntong hininga na lamang. Sa parehong oras, pinipilit din ng kanilang ama ang nakababatang kapatid ni Gi-jun na maghanap ng mapapangasawa, kaya't humingi ito ng tulong sa kanya. Lumabas na marami rin palang koneksyon si Gi-jun sa mga makapangyarihang tao at may kakayahang pinansyal. Umarkila siya ng isang buong kapehan at pinag-arte ang mga tao bilang mga tauhan at karagdagang artista. Samantala, si Jinha ay naghihintay sa labas habang nakahinto sa pulang ilaw nang biglang may manggagawang nakahulog ng isang bagay. Sa kabutihang palad, dumating si Cholhui na may tuwid na buhok sa tamang oras. Siya ang pumalit kay Jinha upang saluhin ang nahuhulog na sombrero. Ngunit hindi lamang ang sombrero ang kanyang nasalo kundi pati na rin ang tubig na kasabay nitong bumuhos. Wala na talagang masabi sa nangyari. Nabasa rin ang damit na maingat niyang inihanda para sa pakikipagtagpo. Nag-aalalang tinanong ni Jinha kung maayos lamang ba ang kanyang tagapagligtas. Ngunit higit na nag-alala si Cholhui sa gasgas sa kamay ni Jinha. Kumuha siya ng benda at maingat na nilagyan ito bago nagmamadaling umalis. Kailangan niyang maligo agad, kung hindi ay mahuhuli siya sa pakikipagtagpo ngayong araw. Pagdating ng grupo, napansin nilang wala na ang maganda niyang kasuotan at bumalik na rin sa kulot ang kanyang buhok. Nagsimula silang magduda kung magiging maayos pa ang pakikipagtagpong yun. Gayunman, dumating na ang itinakdang oras kaya kinailangan na nilang simulan. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap din ang dalawa ng paksa na kanilang mapag-uusapan. Sa huli, nagpasya silang magkamay at maging magkaibigan na lamang. Nang gabing yun, inimbitahan ni Hana si Cholhui sa paborito niyang kainan upang mag-usap. Lumabas na alam ni Minji na si Cholhui ay isang mabait at masikasong tao. Gayunman, magkaiba sila ng pananaw sa ilang bagay. Para kay Minji, ang pagkain ng magkasalo ay dapat para lamang sa mag-asawa. Samantalang para kay Cholhui, ang pagkain ng sabay ay isang bagay na maaari niyang ibahagi sa kahit sino. Sa madaling sabi, dahil sa magkaibang pananaw na yon, hindi sila nagkatuluyan. Samantala, inimbitahan ni Jinha ang kanyang kapatid na si Gi-jun na kumain ng manok at uminom ng serbesa sa isang restaurant.
Noon lamang nalaman ni Hana na ang babaeng inakala niyang kalaguyo ni Gi-jun sa loob ng 3 taon ay kapatid pala nito. Pinayuhan ni Gi-jun si Jinha na maghanap na ng mapapangasawa. Ngunit nagduda si Jinha kung ang mga lalaking nakikilala niya ay tunay na may gusto sa kanya o interesado lamang sa kanyang pera. Dahil sa pagkainis, sinabi ni Gi-jun na humanap na lamang siya ng lalaki sa lansangan. Sa mismong sandaling yon, biglang sumagi sa isipan ni Jinha ang imahe ni Chol-hui. Kinabukasan, naglalakad si Chol-hui kasama ang kanyang 2 pamangkin nang mapansin nila ang sirang car itong pambata sa gitna ng kalsada. Dahil sa likas niyang kabaitan, tinulungan niya ang mga bata at ang kanilang teacher na makarating ng ligtas sa paaralan. Ang kaaya-ayang tanawing ito ay agad na nakakuha ng pansin ng mga dumaraan. Isa sa mga ito ay si Jinha. Hindi nagtagal, lumabas sa balita ang larawan ni Chol-hui na kuha noong umagang yon. Doon lamang napagtanto ni Jinha na siya pala ang lalaking tumulong sa kanya. Napangiti siya ng masaya. Samantala, nag-aalala naman ang grupo ni Hana sa isa pang panganib. Naramdaman nilang kung lalo pang sisikat si Chol-hui, maaaring may ibang grupo na lumapit upang akitin siya. Dahil dito, nagmadaling pumunta si Hana sa bahay ni Chol-hui upang makipag-usap. Sa kabutihang palad, lubos siyang pinagkakatiwalaan nito kaya't wala itong balak na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng matchmaking. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang doorbell, at ang taong nasa labas ay si Jinha. Nang makita ni Hana ang babaeng inakala niyang asawa na ngayon ang kanyang dating kasintahan, napatigil siya at hindi malaman ang sasabihin. Ngunit hindi pa yun ang pinakamasamang bahagi sapagkat dumating din si Gi-jun kaagad pagkatapos. Hindi akalain ni Hana na muli niyang makikita ang ganitong tanawin. 2 taon na niyang sinusubukang burahin sa isipan ang lahat ng alaala. Lumabas na nagpunta si Jinha roon upang personal na pasalamatan si Chol-hui. Pagkatapos, sinabi ni Gi-jun kay Jinha na umalis na. Walang masabi si Hana, kaya't nagpasya siyang lumabas. Doon, nadatnan niyang naghihintay si Jinha. Naganap ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng napakatensyong atmosfera. Sinabi ni Hana na wala na siyang pakialam sa dahilan ng lahat ng nangyari sa pagitan nila noon. Subalit sagot ni Jinha na natatakot lamang si Hana marinig ang tunay na dahilan. Patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Hana ang mga salitang yun hanggang sa siya ay makauwi. Hiniling ni Jinha kay Gi-jun na ipares siya kay Chol-hui. Nang marinig ito ni Gi-jun, inakala niyang nagbibiro lamang ang kanyang kapatid. Ngunit seryoso si Jinha sa kanyang sinabi. Kinabukasan, isang bagong kandidata ang ipinasok sa proyekto. Siya ay walang iba kundi ang babaeng Chable na si Jinha. Nang marinig ito ni Hana, mariin siyang tumutol dahil sa paniniwalang magkaiba ang mundong ginagalawan ng dalawa. Natakot siyang baka masaktan lamang si Chol-hui. Ngunit hindi sumang-ayon si Gi-jun sapagkat naniniwala siyang mabuting tao si Jinha at wala namang masamang mangyayari kung ipagpares ang dalawa. Nang makita ni Hana na ipinagtatanggol ni Gi-jun ang ibang babae, nagalit siya at pinagalitan ito. Samantala, natuklasan ni Chol-hui na may sobra ng pera sa basket ng prutas na ibinigay sa kanya ni Jinha. Nagpasya siyang isauli ito. Alam ni Jinha na paparating ang lalaking kanyang gusto kaya't labis siyang natuwa at dali-daling lumabas upang salubungin ito. Pagkaharap nila, inabot agad ni Chol-hui ang sobra. Inakala ni Jinha na tatanggihan niya ang pera. Ngunit sinabi ni Chol-hui na hindi sapat ang halagang yon. Sandaling nagulat si Jinha at nag-isip na kukuha pa ng dagdag na pera, subalit ipinagpatuloy ni Chol-hui na hindi sapat ang halagang yon dahil sapat na ang taos-pusong pasasalamat. Matapos sabihin yon, ibinalik niya ang sobra sa kamay ni Jinha at lumakad palayo. Naramdaman ni Jinha ang kasiyahan na makilala ang isang bihirang lalaking hindi interesado sa kanyang kayamanan. Si Chol-hui mismo ang uri ng lalaki na gusto ni Jinha. Nang gabing yon, matapos mapagalitan ni Hana, mag-isang uminom si Gi-jun. Tinitigan niya ang kanilang larawan noong kasal at naghintay habang patuloy na umiinom. Nang dumating si Hana, agad siyang lumapit upang humingi ng tawad. Subalit para kay Hana, matagal nang tapos ang lahat at wala nang saysay ang huli ng paghingi ng tawad. Naisip niyang ginagawa lamang yun ni Gi-jun upang gaman ang kanyang loob. Paalis na sana si Hana nang biglang isiwalat ni Gi-jun na naibenta na ng kanyang ama ang kanilang bahay. Noon ay may matinding suliranin sa pera ang pamilya ni Gi-jun at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya hiniling niya kay Jinha na magpanggap bilang pangatlong tao upang mapilitang iwan siya ni Hana. Ipinaliwanag ni Gi-jun na labis siyang nag-aalala noon dahil sa mababang kalagayan niya sa buhay. Sinabi ni Hana na para sa mga nasa pinakamababang antas, tanging kawalan ng pag-asa lamang ang naghihintay. Ayaw ni Gi-jun na magdusa si Hana sa piling ng isang kagaya niyang walang maipagmamalaki. Pagkatapos niyang magsalita, nawalan siya ng malay dahil sa labis na pagkalasing. Sa kabutihang palad, dumating si Chol-hui sa tamang oras. Dahil kay Chol-hui, ligtas na naihatid si Gi-jun pauwi. Ngunit sa sandaling nakaalis si Hana, lumabas ang tunay na nararamdaman ni Chol-hui. Labis siyang napagod sa pagbubuhat ng lasing na lalaki. Sa huli, kinailangan niyang kaladkarin si Gi-jun pauwi. Habang naglalakad pauwi, inalala ni Hana ang mga sinabi ni Gi-jun.
Naisip niya kung nalaman niya ang buong katotohanan 3 taon na ang nakalipas, kaya ba niyang harapin ang lahat ng iyon? Naisip din niya kung kakayanin niyang magsimula ng buhay may asawa na walang anumang problema. Kinabukasan, nagkataon na nagkita silang muli ni Cholhui habang naglalakad si Hana sa kalsada. Nagpasalamat siya sa kanya sa pag-uwi kay Gijun noong nakaraang gabi. Sa parehong pagkakataon, inabot ni Cholhui kay Hana ang baon na siya mismo ang nagluto. Pagkatapos mag-isip sandali, tinanong ni Hana si Cholhui kung ano ang kanyang naramdaman nang malaman niyang maaari siyang mapang-asawa ng isang napakayamang babae. Sumagot si Cholhui na maganda yon sapagkat yan ang pangarap ng karamihan sa mga lalaki. Ngunit nilinaw din niya na ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang mababa, at hindi siya humuhusga batay sa kayamanan. Nang marinig ni Hana ang sagot na yun, nakaramdam siya ng saya. Ipinaliwanag ni Cholhui na ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay dahil napansin niyang flat ang gulong ng sasakyan ni Hana, kahit maayos pa ito kahapon. Nang suriin niya ang kamera, nakita niyang may kainahinalang tao na lumapit sa kotse. Upang hindi mag-alala si Hana, sinabi na lamang niya na kusa itong nawala ang hangin. Samantala, dumating si Jinha sa tanggapan ng matchmaking dala ang kanyang aplikasyon. Nang masulyapan ito ni Hana, agad niyang napansin na ang nakasulat doon ay ang buong paglalarawan ni Cholhui. Hindi rin itinago ni Jinha ang kanyang hangarin. Labis siyang nasasabik na makipagtagpo kay Cholhui. Sa mismong oras na yon, dumating naman ang isang pasaway na customer at siya ay si Jiwon. Tuwing kalahating oras, tumatawag si Jiwon sa opisina upang tanungin kung kailan siya mahahanapan ng mayamang mapapangasawa. Kapag hindi siya makontak sa telepono, diretso siyang dumidayo sa opisina. Matapos ang ilang sandaling pag-uusap, nanindigan pa rin siya sa paniniwalang sa panahong ito, sapat na ang pera dahil pare-parehong masasama ang mga lalaki. Wala nang magawa si Hana sa kanyang matigas na kliyente, kaya't laking pasalamat niya nang tumawag si Cholhui, isang dahilan para makaalis siya saglit. Ipinabatid ni Cholhui na ayos na ang gulong ng kanyang sasakyan at sabay na siyang inimbitahan nitong maghapunan pagkatapos ng trabaho. Pagkababa ng tawag, napansin ni Cholhui ang isang kamera sa paligid. Baka raw ito ang makatutulong upang matukoy kung sino ang may kagagawa ng pagkabutas ng gulong. Samantala, sa isang restaurant nagulat ang lahat sa pagdating ng bagong empleyado na may pambihirang galing sa pagluluto. Sa ilang hiwa lamang ng kutsilyo, nakalikha siya ng napakagandang sashimi. Ang taong yun ay si Cholhui. Lumalabas na kusa siyang nag-apply matapos makita na naghahanap ng bagong tauhan ang naturang restaurant. Labis na nagulat si Hana sa kanyang biglang paglitaw, ngunit higit sa lahat, natuwa siya para kay Cholhui. Sa kabilang banda, tinititigan naman ni Jinha ang larawan ni Cholhui. Nag-aalala siya na baka tanggihan siya nito dahil sa kanilang malaking agwat sa antas ng pamumuhay, at hindi niya alam kung nakakaramdam si Cholhui ng pagiging mababa sa kanya. Matapos marinig ang lahat, hindi alam ni Gijun kung ano ang sasabihin sa kapatid. Ngunit napagtanto niya na si Hana ang susi upang maging matagumpay ang ugnayan ni Jinha at Cholhui. Kailangan lamang na magsalita ng maganda si Hana tungkol kay Jinha. Matapos mag-usap, nagkaisa sina Gijun at Jinha na magtulungan upang mapalayo si Cholhui kay Hana. Sa mga sumunod na araw, ibinahagi ni Hana kay Cholhui ang tungkol sa pinagmulan ni Jinha. Ngunit sinabi ni Cholhui na hindi niya alintana ang mga ganitong bagay. Ang mahalaga sa kanya ay kung anong uri ng tao si Jinha. Dahil dito, sinabi ni Hana na mabuting tao si Jinha, at dahil lubos ang tiwala ni Cholhui sa kanya, pumayag siyang isaalang-alang si Jinha bilang posibleng kapareha. Samantala, natuklasan ng intern na si Hanbin na may isang customer na nagkita sa matchmaker nang hindi dumaraan sa tamang proseso. Ang customer na yun ay si Giwon. Ang lalaking kausap niya ay 41 taong gulang at nagyayabang na kumikita raw ng 20 bilyong won sa isang taon. May sarili raw siyang bahay at 5 kotse. Dahil dito, agad na nabighani si Giwon. Akala niya ay natagpuan na niya ang lalaking tugma sa lahat ng kanyang pamantayan. Ngunit sa unang tingin pa lang, napansin na ng lalaki na desperado si Giwon sa pera. Para sa kanya, hindi naman masama yun basta natutugunan ni Giwon ang kanyang mga kondisyon. Una, kailangang mapanatili ni Giwon ang timbang na 45 kilo, bago man o pagkatapos manganak. Pangalawa, bawal daw siyang magpagupit ng maikli dahil nais ng lalaki na laging presentable ang magiging asawa niya. Nang marinig ni Giwon ang mga kondisyong yun, agad siyang nainis at nais nang umalis. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. Sa mismong sandaling yon, napansin ni Hana at Hanbin ang nangyayari sa labas. Biglang sinisi ng lalaki sina Hana at ang kanyang mga kasamahan sa di umano'y paglabas ng impormasyon tungkol sa kanya. Habang naguguluhan sila sa sitwasyon, ipinaliwanag ni Hanbin na napatunayan niyang peke ang lahat ng sinabi ng lalaki, wala itong kita na 20 bilyong won. Dahil dito, wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis na lamang ng galit. Pagkatapos noon, umupo si Hana sa tabi ni Giwon at mahinahong sinabi na minsan ay naniwala rin siya na pera lamang ang makapagbibigay ng katiwasayan sa isang babae. Ngunit sa huli, natutunan niyang ang tanging bagay na tumatagal magpakailanman ay ang tunay na pag-ibig. Ang pinagmula ng isang tao ay madaling magbago,
at sa huli, iyon ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Hana at ang kanyang dating kasintahan. Nang marinig ito ni Giwon, napagtanto rin niya kung gaano siya naging handgal. Kinabukasan, nagtungo si Hana upang makausap si Gi-jun tungkol kay Cholwei. Ipinaliwanag ni Hana na hindi pinapahalagahan ni Cholwei ang pinanggalingan ng isang tao. Ang tanging iniisip lamang nito ay kung hanggang kailan tatagal ang isang relasyon. Pagkarinig niyon, sinabi ni Gi-jun na pinag-isipan din niya ito. Pakiramdam niya ngayon ay kaya na niyang harapin ang ganoong sitwasyon. Tila unti-unting bumubuti ang kanilang samahan, kahit kaunti lamang. Sa wakas, nagkaroon na ng lakas ng loob si Jinha upang pindutin ang like sa larawan ni Cholwei. Nang gabing yun, habang bumabalik si Hana sa restaurant nakita niyang sumasakay si Cholwei sa isang marangyang sasakyan na may 2 bodyguard na nakasuot ng itim na Amerikana. Pagkatapos, pumasok ito sa isang malaki at marangyang bahay at masayang nakipag-usap sa isang pangulo. Dahil dito, hindi na makapag-focus si Hana sa kanilang pagpupulong. Biglang naalala niya ang mga peklat sa likod ni Cholwei. Sa unang pagkikita nila, inisip niyang isa itong kasapi ng sindikato. Biglang sumagi sa isip ni Hana ang eksenang nakita niya noon, ang labanan ni Cholwei laban sa grupo ng mga siga. Isa sa kanila ay may hawak na bakal at hinampas ito sa ulo ni Cholwei. Sa sobrang takot, napasigaw si Hana. Ngunit nakalimutan niyang nasa gitna siya ng pagpupulong. Nang mapansin niyang lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanya, napilitan siyang ngumiti ng nahihiya. Maya-maya, dumating si Giwon sa opisina upang maging intern. Labis na nagulat ang lahat. Marahil dahil sa nangyari noong una, nagkaroon siya ng magandang impresyon sa tanggapan ng pagpapakasal kaya nag-apply siya bilang intern. Walang dahilan si Mayor Lim upang tanggihan ang ganitong kabataan na handang magtrabaho ng walang bayad, lalo na kung sakaling magkadevelopan sila ni Hanbin sa hinaharap. Inupo siya malapit kay Hanbin upang magabayan siya nito. Matapos tanggapin ang bagong kasapi, sumakit naman ang ulo ng grupo dahil wala silang bagong aplikante. Napansin nilang puro tawag sa telepono ang kanilang natatanggap at wala ni isa ang nagsusumite online. Agad na inisip ni Giwon na baka may problema ang website kaya hindi makapag-apply ang mga tao. At tama siya, ang problema sa sistema ay dapat sanang inaasikaso ni Kan-hyun na malapit ng magretiro. Kaagad namang inutusan ni Gi-jun si Kan-hyun na kontakin ng support service upang maayos ang website sa loob ng araw na yun, ngunit walang sumasagot. Hindi nila alam kung nagsara na ang kumpanya o kung nabiktima ng panlilinlang si Kan-hyun. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay maresolba ang problema sa website. Wala nang nagawa si Kan-hyun kundi humingi ng tulong sa lahat. Dahil umabot na sa ganoong punto, nagtulungan silang lahat. Ipinayo ni Hana kay Kan-hyun na alamin kung totoong nabangkarote na ang supplier. Ang 2 intern naman ang naatasang maghanap ng bagong supplier. Samantala, si Gi-kyung ay tatutok sa pagtanggap ng mga tawag mula sa mga posibleng aplikante. Si Hana naman ay gagawa ng mga poster upang makahikayat ng mga bagong kandidato at sabay na babantayan si Gi-jun. Hindi tumutol si Hana nang mag-alok si Gi-jun na samahan siya, at labis itong ikinatuwa ng lalaki. Samantala, sa loob ng studio, naghihintay si Cholwei upang ayusan para sa kanyang photoshoot. Bigla niyang naalala ang nangyari kagabi, nang pumunta siya kasama ang 2 lalaking nakasuot ng itim na Amerikana upang makita ang matandang lalaki. Sinabi ng matanda na matagal na niyang hinihintay si Cholwei, ngunit tumanggi itong makipagkita noon. Tinanong ng matanda kung iniiwasan ba siya ni Cholwei dahil natatakot itong maalala ang nangyari noong araw na yon. Ngunit ipinahayag niyang gagawin niya ang kanyang tungkulin alang-alang kay Cholwei. Tumugon si Cholwei na haharapin niya ang kanyang nakaraan sa sarili niyang paraan. Gayunman, masaya ang matanda na makita si Cholwei na umalis na sa isla at nagsisimula ng maghanap ng asawa. Bago sila maghiwalay, sinabi ng matanda na kung sakaling kailangan niya ng tulong, maaari siyang tumawag anumang oras. Doon natapos ang kanilang pag-uusap. Pagbalik sa realidad, sa wakas ay dumating na ang makeup artist sa napagkasundo ang lugar. Nang makita niya si Cholwei, labis siyang nasabik. Ang kanyang pinakamalaking hilig ay gawing parang mga pop idol ang mga taong hindi ka nais-nais ang itsura. Si Cholwei marahil ang hamon na matagal na niyang hinahanap. Sa parehong oras, nalaman ni Kan-hyun na nagsara na ang kanilang supplier. Kaya wala silang ibang magagawa kundi maghanap ng kapalit. Nagkataon na ang tiyuhin ni Jiwon ay nasa negosyo ng web development, kaya maaari siyang humingi ng tulong. Ang tiyuhin ni Jiwon ay isang eksperto sa IT at nakaupo mag-isa sa harap ng ilang computer screen ng sabay-sabay. Sa sandaling yon, tuluyan ang nagbagong anyo si Cholwei. Nang makita siya ni Hana, napasigaw ito sa gulat at napaatras. Hindi niya alam kung kakagawa lang ba ito ng cake, ngunit ngayon ay kasing puti na ng estatwa ang kanyang mukha. Dahil sa sobrang takot, naghanap siya ng dahilan para makatakbo palayo. Sa oras na yon, nagtungo si Jiwon sa bahay ng kanyang tiyuhin, ngunit tumanggi itong buksan ang pinto dahil tapos na ang oras ng trabaho. Nang makita nila ito, naisip nilang kailangan nila ng pain para lumabas ang matanda. Biglang naalala ni Jiwon ang customized na keyboard na binili sa kanya ng ama noong nakaraan. 2 lamang ang ganitong keyboard sa buong mundo.
Kung papayag ang kanyang tiyuhin na tumulong, ibibigay niya ito bilang kapalit. Nang marinig ng tiyuhin ang tungkol sa keyboard, agad itong pumayag na tumulong. Sa mga sandaling yon, patuloy pa ring nagtataka si Hana sa itsura ni Chul Hui. Bigla na lamang itong lumitaw na parang isang Diyos na lalaki. Tinitigan siya ni Hana na hindi kumukurap, habang nakasunod naman ng makeup artist na mayabang ang ekspresyon. Handa na ang modelo, at kailangan na lamang nilang kuhanan ng larawan upang matapos ang lahat. Ngunit si Chul Hui, na hindi marunong mag-selfie, paano niya malalaman kung paano mag-pose? Kahit anong pilit ng photographer na gabayan siya, hindi pa rin ito magawa ang maayos na posisyon. Kaya marahil kailangan ng isa pang taong tutulong kay Chul Hui upang maipahayag ng tama ang emosyon. Si Hana, na may kumikislap na mga mata, ay muntik nang sumama kay Chul Hui sa kuha ng larawan, ngunit agad na nagboluntaryo si Gi Jun. Ayaw niyang makuha na ng litrato si Hana kasama ang kanyang karibal sa pag-ibig. Nagkunwari ang dalawa na magkasintahan habang hawak ang kamay at kinukuhanan ng romantikong larawan, ngunit tila kakaiba ang pag-ibig na yon. Gayunman, nakakuha pa rin si Chul Hui ng ilang magagandang larawan na maaari niyang gamitin. Sa oras na yon, dumating naman ang tiyuhin ni Ji-won sa opisina ng grupo. Matapos pag-aralan ng sitwasyon, napagtanto ni Ji-sok na may isang taong pumasok sa server at ninakaw ang impormasyon. Pagkatapos maunawaan ng sanhi, naniwala siyang maayos agad ang problema. Umaasa rin silang matatapos kaagad ang lahat. Habang pauwi na sina Hana at Gi Jun, biglang bumukas ang pinto na ikinagulat ng lahat. Ngunit isa lang pala itong aplikante para sa kontratang pang-matchmaking. Nang lumabas ang dalagang yon, tila bumagsak ang puso ni Ji-sok na pa ng mga algorithm. Naisip niyang baka hindi na niya magawang ayusin pa ang website. Upang mapahaba pa ang oras, naisip ni Hana na pigilan si Gi Jun sa pag-uwi. Hiningi niya rito na manatili upang kunin ang mga poster at sabay silang magdikit nito. Kasabay niyon, iminungkahi rin niyang kung may oras ito ngayong gabi, maaari silang lumabas para kumain. Wala namang dahilan si Gi Jun para tumanggi, kaya nagtungo silang dalawa sa restaurant ni Chul Hui upang idikit ang mga poster. Doon, hiniling ni Hana kay Gi Jun na siya na ang magdikit ng mga poster sa labas, upang magkaroon siya ng pagkakataong makausap ng pribado si Chul Hui. Gayunman, hindi pa rin niya nagawang diretsahang itanong ang gusto niyang malaman. Dumating na rin ang oras na kailangang bumalik si Gi Jun sa opisina upang magulat kay Mayor Lim. Kaya ilang minuto na lamang ang natitira bago ito makabalik. Dahil sa limitadong oras, lubos na nag-concentrate si Ji-sok sa kanyang gawain. Tinulungan naman siya ng buong grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag oras. Sa wakas, pagpasok ni Gi Jun, naibalik na ang website. Kaya natanggap na rin ni Chul Hui ang notification tungkol sa kanyang match kay Jinha. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpasya kung hahanapin niya ito o hindi. Biglang sa mga sandaling yun, dumating din si Jinha sa tindahan upang makita si Chul Hui. Mausisa niyang tinanong kung hindi ba siya gusto ni Chul Hui, kung mayroon ba itong lihim, o kung ang dalawang batang yun ay mga anak niya sa ibang babae. Nang marinig yun, agad na tinanong ni Chul Hui kung paano niya nalaman. Pagkarinig noon, muntik nang mabulunan si Jinha, at doon nalaman ni Chul Hui na nagbibiro lamang siya. Totoong gusto ni Jinha si Chul Hui, kaya wala siyang anumang lihim na itinatago sa kanya. Umaasa siyang ipagtatapat din ito ang sarili niyang sikreto. Samantala, tinanong ni Gi Jun si Hana tungkol sa kanilang hapunan. Nakalimutan ni Hana na siya mismo ang nagyaya kay Gi Jun kumain upang makakuha ng dagdag na oras para sa grupo. Ngayon ay hindi na niya alam kung paano tatanggihan ito. Nang mapansin ni Gi Jun ang nahihiyang ekspresyon ni Hana, hindi na niya ito pinilit. Nauunawaan niyang sinamahan siya nito buong araw upang tulungan ang mga kasamahan nilang matapos ang pag-aayos ng website. Sinabi ni Gi Jun na bilang team leader, dapat siya ang tumulong. Ngunit para kay Hana, nagawa ni Gi Jun ng maayos ang kanyang tungkulin dahil pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga kasama at marunong siyang maghintay. Nagkaroon pa ng kaunting oras sina Hana at Gi Jun upang magkasama. Naglakad silang dalawa papunta sa lugar na dati na nilang pinupuntahan nung sila ay mga estudyante pa. Naalala ni Hana ang araw na yon, kung kailan ginamit ni Gi Jun ang dahilan na kailangan niyang magpaprint ng dokumento upang yayain siya. Doon mismo sa cafe na yon, inamin ni Gi Jun ang kanyang damdamin kay Hana. Napakaganda ng mundo nila noon, at tila napapaligiran sila ng kasiyahan. Naniniwala si Hana na malalampasan ng bawat isa ang mga pagsubok kapag may tiwala sa isa't isa. Bigla siyang humingi ng paumanhin kay Gi Jun, dahil kung nalaman niya noon ang lahat, marahil ay hindi niya ito matatanggap. Ngunit marami na ang nagbago sa pagitan nilang dalawa. Kaya iminungkahi ni Hana na manatili na lamang silang mag-amo sa trabaho. Nais pa rin ni Gi Jun na magkaroon ng pagkakataon na umunlad ang kanilang relasyon, ngunit tinanggihan yun ni Hana. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, umalis na rin si Hana. Habang naglalakad siyang mag-isa, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Naramdaman niyang natatakot siya at gustong tumakbo palayo. Sa pagkakataong yon, nagkataong nakita niya si Chul Hui sa lugar na yon. Inakala niyang nasa panganib siya, ngunit dahil kay Chul Hui, ligtas siyang nakauwi.
Kinabukasan sa pulong, inamin ni Gi-jun na alam na niya ang lahat, ngunit wala siyang balak palawakin pa ang issue. Sa pagkakataong yun, nais na ring sumali ni Jisok sa opisina, at umaasa siyang si Hana ang gagabay sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ni Jisok ang tindahan ni Chul Hui. Nang makita niya ang maraming poster sa dingding, agad niyang tinanong si Chul Hui tungkol sa kanyang karanasan sa pakikipag-date. Nag-usap silang dalawa hanggang gabi. Doon nagkaroon ng lakas ng loob si Jisok na aminin sa sarili na gusto niya ang dalagang nakilala niya noong nakaraang araw. Nandoon din sina Hana at Gi-jun upang tumulong sa kanya. Lalo pang ikinatuwa ng lahat nang pumayag din ang dalaga na makipag-date kay Jisok. Labis ang kasiyahan ng grupo. Nang makita ni Gi-jun na masaya si Hana, muntik na niya itong tapikin sa kamay bilang pagbati. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, lumingon si Hana at hinawakan ang kamay ni Chul Hui. Naganap ang unang date ni na Jisok at ng babaeng kanyang pinapangarap. Ngunit dahil sa pagiging mahiyain ni Jisok, hindi niya alam kung paano kakausapin ang dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinakabahan din pala ang babae. Dahil magkatugma ang kanilang mga ugali, nagsimula silang maging komportable sa isa't isa. Sa wakas, nagkaroon ng unang matagumpay na match ang kanilang matchmaking group. Gabing yun nang makauwi si Chul Hui, hindi niya inasahan na ang kanyang pamangkin na nasa elementarya pa lamang ay may dinadalang kabiguan sa pag-ibig. Nang kausapin niya ito, ibinahagi ng bata na ang pinakamahalagang bagay sa pag-ibig ay ang tamang timing. Dahil doon, tila may naunawaan si Chul Hui, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta kay Hana upang magtapat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin niyang may misteryosong taong sumusunod sa kanila. Agad niya itong tinugis ngunit nabigo. Nang dumating si Hana sa lugar, niyakap siya ni Chul Hui dahil sa matinding takot. Sa parehong sandali, tinitingnan ni Jinha ang social media ni Chul Hui. Nadiskubre niyang 5 taon na ang nakararaan ay hindi pala ito nakatira sa isla. Nagtaka siya kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Chul Hui at kung bakit ito napakahiwaga. Sa sasakyan naman ni Hana, may nakasulat na mga salitang nagsasabing, "Lumayo ka." Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at kinuha nila ang video recording mula sa dashcam. Nababahala si Hana nang sabihin ng mga pulis na hindi malinaw na nakikita ang mukha ng salarin sa video. Upang mapawi ang kanyang pag-aalala, ipinaliwanag ng pulis na nitong mga nakaraang araw, marami sa mga kabataan ang naglilibot upang man-iron ang mga bagay sa paligid. Maaaring wala namang masamang intensyon ang taong yun. Dagdag pa ng pulis, susuriin nila ang lahat ng mga kamera sa paligid upang hanapin ang salarin at ipagbibigay alam nila ito kay Hana kapag may resulta na. Pagkatapos umalis ng mga pulis, biglang nakaramdam ng kuryosidad si Hana tungkol sa sasabihin sana ni Chul Hui. Matapos ang ilang sandaling pag-aatubili, sinabi ni Chul Hui na nais niyang ikwento ang tungkol sa kanyang nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas, si Chul Hui ay isang masipag na bumbero. Gayunman, matapos ang isang malaking aksidente, nagbitiw siya sa kanyang trabaho at mula noon ay nanirahan na sa isla. Ang mga peklat sa kanyang likod ay mula rin sa insidenteng yun. Sa sandaling yun, tinanong din ni Hana tungkol sa mga lalaking nakaitim na suit na nagpunta upang hanapin siya. Napag-alaman niyang sila pala ang mga bodyguard ng chairman na kanyang iniligtas sa nasabing aksidente. Nang marinig ni Hana ang kwento, nakaramdam siya ng matinding simpatsya kay Chul Hui. Dahil pareho silang may mga sugat mula sa nakaraan, naniwala si Hana na mabuting tao si Chul Hui dahil nagligtas ito ng buhay at hindi isang kriminal. Nagpasalamat siya kay Chul Hui sa pagtitiwala at pagbabahagi nito ng kanyang lihim. Gabi na kaya naramdaman ni Hana na panahon na upang umuwi. Nakahiga siya sa kama at muling naalala ang mainit na yakap ni Chul Hui. Nagtataka siya kung bakit ganoon kainit ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Hana ang kanyang sasakyan sa Talyer upang ipaayos. Sa Talyer, nagreklamo ang mekaniko na sobrang luma na ng kanyang kotse. Sa palagay nito, kahit ipaayos pa niya ngayon, madali rin itong masisira muli. Marahil ito ang unang sasakyan ni Hana, kaya may malaking halaga ito sa kanya. Gayunman, pinayuhan siya ng mekaniko na bumili na lamang ng bago, dahil tiyak na muling kikiligin ang kanyang puso. Naramdaman ni Hana na tila hindi lamang tungkol sa kotse ang tinutukoy ng mekaniko. Marahil ay naunawaan din niya na ang pag-ibig at mga bagay ay may kanya-kanyang takdang panahon. Bagaman mahirap para sa kanya na bitawan ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan, hindi niya binabaliwala ang bagong damdamin na unti-unting umuusbong. Sa huli, tumingin siya sa kanyang sasakyan at nag-isip ng malalim. Pagdating ni Hana sa opisina, napansin niyang matagal nang nandoon si Jinha. Napag-alaman niyang pumayag na si Chul Hui sa imbitasyon kaya tila nagmamadali si Jinha na ayusin agad ang kanilang magiging pagkikita. Hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataon si Hana na magsalita. Dumating si Jinha ng mabilis at umalis din ng mabilis. Si Hana ang taong may pananagutan sa lahat, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa mga sandaling yon, dumating din si Gi-jun na may dalang magandang balita para sa lahat ng empleyado sa opisina. Nagpasya si Mayor Lim na dagdagan ng pondo ng grupo bilang pagbati sa unang matagumpay na magkapareha.
Umaasa rin siya na agad nilang may papromote ang tambalang Chulhui at Jinha. Sa oras na yun, nasa himpilan naman ng pulisya si Chulhui upang kumustahin ang progreso ng investigasyon. Lumalabas na maingat ang salarin dahil sinira nito ang mga kamera bago pa man gawin ang krimen at saka naglaho sa bahagi na walang saklaw ng lente. Sa kabutihang palad, may nakuha pa ring video, ngunit aabuti ng mahabang panahon bago ito ganap na maanalisa. Pumunta rin si Hana sa tindahan ni Chulhui upang siya ay bisitahin, ngunit wala ito roon sa sandaling yun. Matapos makipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan, naisip ni Hana kung ano ang tunay na nararamdaman ni Jinha sa paglapit kay Chulhui. Nagpasya siyang isang tabi muna ang pag-aalinlangan at tinawagan si Chulhui upang ipaalam ang tungkol sa date nito kay Jinha sa darating na katapusan ng linggo. Hindi siya makakadalo sa araw na yun kaya ipapadala na lamang niya ang oras at lugar sa susunod. Nagpalitan silang dalawa ng pagbati para sa isang mapayapa at masayang katapusan ng linggo. Umaasa si Hana na makatatanggap siya ng magandang balita mula kay Chulhui. Nang dumating ang araw ng date, sinundo ni Jinha si Chulhui gamit ang kanyang mamahaling sasakyan. Dahil naging tapat lagi si Jinha kay Chulhui, naisip niyang dapat din niyang suklian ito ng katapatan. Ibinunyag ni Chulhui na 5 taon na ang nakalilipas mula nang siya ay maging bumbero. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag kung bakit siya nagbitiw, agad na nagsalita si Jinha, bagay na lubos na ikinagulat ni Chulhui. Pagkatapos noon, nagtungo ang dalawa sa isang marangyang restaurant upang mag-enjoy ng tanghalian. Napansin ni Chulhui na walang ibang customer sa loob kaya naisip niya kung nalulugi na ba ang restaurant sa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam na nirentahan pala ni Jinha ang buong lugar upang magkaroon sila ng sariling espasyo. Samantala, palaging pakiramdam ni Hana ay may taong sumusunod sa kanya. Kaya nilansi niya ito papunta sa isang tindahan ng mga aklat at doon niya ito nahuli. Ang lalaki ay walang nagawa kundi tumawag sa isang numero upang ipaalam na nadiskubre na siya. Nang marinig ni Hana ang boses sa kabilang linya, agad niyang nakilala na si Chulhui yun. Lumabas na dahil sa pag-aalala ni Chulhui kay Hana, hiniling niya sa isang kaibigan na sundan ito upang protektahan siya. Subalit dahil sa pagiging halata ng kaibigan, natuklasan siya ni Hana. Pagkatapos sagutin ni Chulhui ang tawag ni Hana, agad siyang tinanong ni Jinha kung ano ang nangyari. Napansin ni Jinha na laging nag-aalala si Chulhui kay Hana. Habang naglalakbay sila, palagi nitong tinitingnan ang kanyang telepono na parabang may hinihintay na tawag mula sa isang tao. Dahil dito, bahagyang nadismaya si Jinha. Samantala, si Gijun ay kumakain sa isang restaurant nang biglang lumitaw si Hana kasama ang isang lalaki. Inakala ni Sumong na yun ay kasintahan ni Hana, kaya hiniling niya kay Gijun na isama muna sa labas ang dalawang bata upang bigyan ng kaunting pribadong oras ang dalawa. Nang malaman ni Sumong ang totoo na ang lalaki ay kaibigan lamang ni Chulhui, sinubukan niyang hikayatin ito na sumali sa isang palabas na pangpakasal. Ngunit umamin si Songchan na mabilis siyang magsawa. Agad na inisip ni Sumong na isa siyang masamang lalaki at kung mag-aasawa man ito, tiyak na maghahirap lamang ang kanyang magiging asawa. Gayunman, magaling pa rin makipag-usap si Sumong kaya nagkaroon sila ni Songchan ng masayang pag-uusap at biroan. Naramdaman ni Hana na tila wala siyang silbi sa sitwasyong yun at bigla niyang naalala si Chulhui. Para bang hinihintay din niya ang notification ng mensahe mula rito. Makalipas ang ilang sandali, napapayag din ni Jinha si Chulhui na ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. Ngunit napakababa ng tolerance ni Chulhui sa alak kaya napilitan si Jinha na magpanggap na lasing upang mapansin at maalagan siya ni Chulhui. Sa mga sandaling yon, nakita ni Hana na hindi pa tapos si Chulhui sa kanyang date kaya nagpasya siyang puntahan ito. Nakita niyang magkatabi ang dalawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang lumapit. Ngunit bigla ring lumitaw mula sa kung saan si Songchan at pinigilan siya. Nangako kasi si Songchan kay Chulhui na siya ang maghahatid kay Hana pauwi. Ni si Hana mismo ay hindi maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon. Kinabukasan, may taong palihim na kumuha ng mga litrato ni Jinha at Chulhui habang sila ay nagde-date. Mabilis kumalat ang mga larawang yun sa internet. Labis na natuwa si Mayor Lim sa balitang ito kaya tinawagan niya si Gijun upang bigyan ng gantimpala. Sa parehong oras, biglang lumitaw si Songchan upang mag-apply sa programang pangkasal. Marahil ay gusto lamang niyang subukin kung siya ba ay angkop para sa pag-aasawa. Ngunit dahil sa likas niyang ugali na madaling magsawa, hindi na nakapagtataka na hindi siya pumasa sa pagsusuri. Kinagabihan, nasa bahay si Chulhui nang biglang may kumatok sa pinto. Isang pulis na inspector pala yun. Na-identify na nila ang taong nanira kaya dumating sila upang ipaalam ito sa kanya. Pagkakita pa lamang ni Chulhui sa litrato ay agad niyang nakilala ang tao. Kahit nakasuot ito ng maskara, agad niyang tinungo ang bahay ni Hana upang tiyakin ang kalagayan nito. Samantala, nakatanggap din si Hana ng isang kakaibang pakete. Nang buksan niya ito, puro larawan ni Chulhui at ng dating kasintahan nito ang laman, kasama ng isang sulat na may nakasulat na, "Lumayo ka." Labis itong ikinatakot ni Hana. Habang naglalakad si Chulhui, aksidente niyang nakita ang lalaking nakamaskara kaya agad niya itong hinabol. Pagkaraan ng ilang sandali, nahuli niya ito.
Tama ang hinala ni Cholwei, ang taong yun ay kapatid ng dati niyang kasintahan. Mahal na mahal ni Jinhang ang kanyang nakatatandang kapatid kaya nang makita niyang si Cholwei ay malayang naghahanap ng bagong pag-ibig, labis siyang nasaktan para sa kanyang kapatid. Tinanong ni Jinhang si Cholwei kung hindi ba nito ipinangako noon na hindi na siya tatanggap ng ibang babae. Ngunit sa ngayon, nagbago na ang isip ni Jinhang. Ang dahilan kung bakit niya pinag-initan si Hana ay dahil siya ang nagdala kay Cholwei palayo sa isla, kahit maayos naman ang pamumuhay nito roon. Sa sandaling yun, inamin ni Cholwei na kailanman ay hindi niya nakalimutan ang kanyang dating kasintahan. Kahit gaano niya gustong limutin ito, sadyang imposible. Patuloy siyang ginugulo ng kaisipang siya ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Sa katunayan, hindi talaga kinapuotan ni Jinhang si Cholwei. Hindi niya gustong habang buhay itong magdusa. Subalit, hindi niya rin kayang tanggapin na makitang masaya si Cholwei kasama ang ibang babae bukod sa kanyang kapatid. Doon na nagsalita si Hana at sinabing walang sino man ang kayang kumapit sa sakit magpakailanman, dahil darating ang oras na matatapos din ang kirot. Ang mamuhay sa kalungkutan habang buhay ay hindi isang anyo ng paggalang sa nakaraang pag-ibig. Pagkarinig ni Jinhang sa mga salitang yun, napaiyak siya ng labis. Pagkatapos noon, nagpa siya si Hana na ipaayos na lamang ang kanyang lumang sasakyan sa halip na bumili ng bago. Para sa kanya, bagaman ang lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan, siya lamang ang may karapatang magtakda kung kailan yun darating. Bigla nilang nakita ni Cholwei ang isang lalaking naglalakad habang kasama ang dalawang pamangkin nito. Hindi na nag-isip ng matagal si Cholwei at agad silang hinabol. Sa huli, natagpuan niya ang dalawang bata na tahimik na kumakain ng fish cake, na para bang walang nangyari. Kaagad niyang tinanong ang dalawa tungkol sa lalaking kanilang sinamahan, ngunit tila ayaw nilang magsalita. Ang kanilang pananahimik ay nagdulot ng pagkailang kay Cholwei. Nang muli niyang tangkaing magtanong, dumating si Hana. Nakita niyang galit si Cholwei kaya agad niyang dinala pauwi ang dalawang bata. Kinabukasan, muling nagpunta si Hana upang makipagkita sa posibleng kapareha. Mabait naman ang lalaking kaharap niya, ngunit halatang hindi rin siya naantig dito. Nagbago ang tagpo sa opisina. Ang proyekto ng matchmaking ay nakakatanggap ng maraming reklamo dahil sa mga hindi angkop na pagtutugma ng mga magkapareha. Biglang dumating si Mayor Lim at inihayag na mataas ang kanyang pag-asa para sa tagumpay ng tambalang Jinha at Cholwei. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas nila ang promosyon ng proyekto. Idinagdag pa niya na tutuparin niya ang pangako kay Hana, na kapag naging matagumpay ang magkasintahan, ililipat niya sa mas mataas na posisyon si Hana. Gayunman, marami pa ring balakid ang kailangang lampasan ng magkasintahan, lalo na't kahapon ay kinansela ni Cholwei ang plano niyang lumabas kasama si Jinha upang makipagkita kay Hana. Pagkatapos marinig ang utos ni Mayor Lim, agad na nagpahayag ang isang istasyon ng telebisyon ng kagustuhang makapanayam sina Jinha at Cholwei para sa promosyon ng proyekto. Noong una, medyo kinabahan si Hana dahil yun pa lamang ang pangalawang opisyal na pagkikita nila, ngunit mabilis na pumayag si Jinha kaya wala na siyang magawa. Gusto ni Jinha na ipakita sa lahat na si Cholwei ay kanya. Sa kasalukuyan, naglalaro si Jinha kasama ang dalawang apo upang makapagluto si Cholwei, ngunit patuloy itong nagtatanong ng mga mahihirap na tanong gaya ng kung nasaan na ang mga magulang ng dalawang bata. Dahil dito, naging alanganin ang pakiramdam ng lahat. Upang maiwasan ang tensyon, tinawag ni Cholwei ang lahat para sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Inihanda niya ang iba't ibang masasarap na putahe upang ipagsilbi kay Jinha. Gayunman, ipinahayag ni Jinha na mas nais niyang makasama si Cholwei nang silang dalawa lamang. Hindi malaman ng dalawang bata kung saan sila pupunta upang mapaligaya ang babae. Bago sila umuwi, binanggit ni Cholwei ang tungkol sa nalalapit nilang panayam. Sabik na sabik si Jinha dahil para sa kanya, iyon ay isang pahayag sa buong mundo na sila ay magkasintahan. Ngunit nanatiling alangan si Cholwei at sinabing pag-iisipan pa niya ito. Samantala, sa tanggapan ng matchmaking project, may natanggap silang hindi kilalang ulat na may isang taong tumanggap umano ng suhol. Agad na tumingin si Gi-jun sa paligid ng opisina upang obserbahan kung sino ang posibleng kainahinala. Gusto niyang magtiwala sa kanyang kasamahan ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang natanggap na mensahe. Si Kang Hyun, na malapit ng magretiro, ay nagpapakita ng kakaibang kilos nitong mga nakaraang araw kaya hindi maiwasan ni Gi-jun na pagdudahan siya. Makalipas ang ilang sandali, isang direktor ang biglang dumating sa opisina. Mukhang kilala rin ito si Kang Hyun. Nang umalis si Kang Hyun upang sagutin ang isang tawag sa telepono, agad siyang nilapitan ni Gi-jun at hinila si Hana upang magtanong. Gayunman, hindi niya maipaliwanag ng malinaw na pinaghihinalaan niya ang kanyang kasamahan. Nagsimula na ang pagkuha ng video, ngunit nang simula ng lahat ang panayam kay Gi-jun, naging abala siya at umalis. Mukhang hindi talaga madali ang maging isang babaeng presidente dahil palagi siyang abala at maraming iniintindi. Dahil natigil ang schedule ng pagkuha, kinailangan ni Hana na bumalik sa opisina. Sa sandaling yun, napansin niya ang computer screen ni Kang Hyun. Nakita niya ang isang artikulong may pamagat na, "Paano mabilis na maghanda para sa imigrasyon," na lumabas sa balita.
Bago pa niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa tindahan. Hindi niya inasahan na sa mga oras na yon, si Gi-jun ay nakikipagkasundo kay Jin-hang, ang kapatid ni Chol-wei. Hiniling niya rito na dalhin ang dalawang bata at alagaan ng mga ito, kapalit ng malaking halaga ng pera na ibibigay buwan-buwan. Malamang, nagtatrabaho rin si Kang Hyun para kay Jin-ha dahil plano nitong papuntahin sa ibang bansa ang dalawang bata. Sa mismong sandaling yon, dumating si Hana at tinanong kung bakit kailangang umabot si Jin-ha sa ganitong antas. Sa harap ng tanong na yon, sinabi ni Jin-ha na hindi dapat manatili si Hana sa ligtas niyang mundo magpakailanman. Ang kasal daw ni Hana at Gi-jun ay nabigo dahil sa mga praktikal na dahilan, at ngayon ay gusto niyang magsimula muli ng panibagong buhay na silang dalawa lamang. Lubos na napaisip si Hana sa sinabi niyang ito. Kinagabihan, habang nanonood si Hana ng balita tungkol sa mga diborsyo dahil sa pera, naalala niya ang mga sinabi ni Jin-ha. Napaisip siya kung paano natagpuan ni Jin-ha si Jin-hang. Bigla niyang naalala ang mga kainahinalang kilos ni Kang Hyun. Kinabukasan, lihim na umalis si Kang Hyun kung saan, kaya't sinundan siya ni Hana dala ng kuryosidad. Hindi inaasahan ni Hana na makikita niya si Gi-jun dahil sinusundan din pala nito si Kang Hyun. Nang parehong lumingon ang dalawa, napagtanto nilang nawala sa kanilang paningin si Kang Hyun. Maya-maya, nakatanggap si Gi-jun ng isang larawan na may kasamang mensahe na nagsasabing dapat nang buwagin ng tiwaling matchmaking group. Dahil dito, agad niyang pinuntahan si Kang Hyun. Sa mga oras na yon, tinatawagan ni Kang Hyun ang isang korporasyon upang humingi ng sponsorship para sa kanilang grupo. Dahil ang kasal ay isang realidad ng buhay, gusto niyang humingi ng tulong upang masuportahan ang mga taong lumalahok sa kanilang matchmaking program. Nakita ni Hana at Gi-jun ang kabutihan ng layuning ito kaya agad silang humingi ng paumanhin kay Kang Hyun sa pagdududang ginawa nila. Gayunman, nanatiling palaisipan sa kanila kung sino ang nagpadala ng hindi kilalang banta. Sa mga sandaling yon, ipinatawag si Hana ni Mayor Lim upang purihin siya. Ipinakita nito sa kanya ang abiso ng paglilipat ng posisyon. Sinabi ng alkalde na maaari na siyang magsimulang mag-impake. Lubos na natuwa si Hana at paulit-ulit na nagpasalamat kay Mayor Lim. Ramdam niya na nalalapit na ang araw na makababalik siya sa dating siya. Nais din niyang maging masaya si Chol-wei. Samantala, abala ang grupo sa pagkuha ng isang dokumentaryo sa isang restaurant nang biglang dumating si Jin-ha. Wala ito sa kanilang orihinal na plano, ngunit kahit alanganin ng sitwasyon, kinailangan nilang ipagpatuloy ang pagkuha. Sinamantala ng direktor ang pagkakataon upang kunan ng eksena sina Jin-ha at Chol-wei habang magkasamang umiinom. Nais sanang tawagan ni Chol-wei ang kanyang dalawang pamangkin upang ipaalam na uuwi siya ng gabi, ngunit hindi sumasagot ang mga ito. Nakita ito ni Hana kaya sinabi niyang manatili na lang si Chol-wei upang tapusin ang pagkuha. Siya na lamang ang pupunta sa bahay nito upang tingnan ang kalagayan. Pagdating ni Hana, nakita niya ang isang liham na maayos na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Nakasulat doon na dadalhin ni Jin-hang ang dalawang bata sa isang bagong lupain at nais niyang mamuhay ng payapa si Chol-wei. Sa huli, napagtanto ni Hana na bahagi pala ito ng plano ni Jin-ha. Ginawa niya ito upang hindi na makabalik agad si Chol-wei sa kanyang tahanan, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang kapatid na kunin ang dalawang bata. Sa mga oras na yun, ang masamang ama ay naghahanda ng ipadala ang kanyang dalawang anak sa isang boarding school sa England. Wala talaga siyang balak alagaan ang mga ito. Mabuti na lang at nasa paliparan si Hana kaya agad niyang nailigtas ang mga bata bago pa sila makaalis. Samantala, sa isang bar, nalasing si Chol-wei dahil sa alak na ibinigay ni Jin-ha hanggang sa mawalan nito ng malay. Agad na gustong kunin ni Hana si Chol-wei, pero pinigilan siya ni Jin-ha at sinabing hindi na raw siya karapat-dapat para sa kanya. Sa sandaling yun, nakatanggap ng mensahe si Jin-ha mula sa kapatid ni Chol-wei. Ipinabatid nito na nabigo ang kanilang plano. Alam man ni Jin-ha na nalaman na ni Hana ang lahat, nagkunwari pa rin siyang kalmado at sinabing lumalampas si Hana sa kanyang tungkulin bilang isang lingkod bayan. Sinubukan pa ni Jin-ha na gamitin ang kanyang kapangyarihan para pilitin si Hana na tumigil. Ngunit hindi na ito ininda ni Hana. Sa halip, binyantaan niya si Jin-ha na siya lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kung ayaw daw ni Jin-ha na malaman ni Chol-wei ang lahat, mas mabuti pang mag-ingat siya sa mga kilos niya. Pagkasabi nito, agad niyang tinulungan si Chol-wei na makauwi, na labis na ikinagalit ni Jin-ha. Pag-uwi, inalagaan ni Hana si Chol-wei at ang dalawang pamangkin nito. Nang magising ang batang lalaki, agad nitong sinabi kay Hana na huwag sabihin sa kanyang tiyuhin ang lahat ng nangyari. Ngumiti si Hana at sabay silang naghook ng pinky bilang pangako. Kinabukasan, nagtataka si Chol-wei sa mga nangyari matapos siyang malasing. Pero hindi masyadong nagsalita si Hana at inilihim na lang ang mga detalye. Matapos niyang tulungan si Chol-wei na magpahinga at bilhan ito ng agahan, pumasok na siya sa trabaho. Sa opisina, abala ang lahat sa paghahanda ng bagong promo para sa magkasintahang Jin-ha at Chol-wei. Ngunit pagdating ni Hana, bigla niyang pinahinto ang lahat. Hinila siya ni Gi-jun papunta sa gilid para kausapin ang pribado.
Hindi pa alam ni Gi-jun ang ginawa ng kanyang kapatid kaya inakala niyang umaabuso si Hana sa kapangyarihan nito. Tinuligsa niya si Hana dahil sa pagtigil ng recording at advertising ng walang pahintulot. Nainis si Hana at inisip na pinapanigan ni Gi-jun ang kapatid niya kaya nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kanilang sagutan, diretsong tinanong ni Gi-jun si Hana kung gusto ba niya si Chol-hui. Maya-maya, pareho silang humingi ng tawad kay Mayor Lim. Dahil hindi na may pagpapatuloy ang matchmaking nina Chol-hui at Jinha, pansamantalang mananatili si Hana sa grupo upang humanap ng mas akmang kapareha para kay Chol-hui. Gayunman, binalaan siya ni Mayor Lim, kapag nabigo silang muli, mahihirapan na siyang ipagtanggol ang proyekto. Samantala, habang nasa opisina si Jinha, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jinhang, ang kapatid ni Chol-hui. Kahit nabigo siyang tapusin ang ipinagawa ni Jinha, plano niya ngayon itong blackmail-in, kapag hindi siya binayaran, isisiwalat niya ang katotohanan kay Chol-hui. Ngunit paglingon niya, nakita niyang matagal nang nakatayo si Chol-hui sa likod niya. Agad silang nagharap sa tensyon. Galit na sinumbatan ni Chol-hui ang kapatid dahil sa pag-abandona sa dalawang bata. Ipinaliwanag naman ni Jinhang na nakipaghiwalay siya sa asawa dahil sa kakulangan sa pera, at iniwan niya ang mga anak upang hindi na ito magdusa. Lalong nag-init si Chol-hui, para sa kanya, ang pamilya ay dapat magkasama kahit sa pinakamahirap na panahon. Magkapatid man sila, magkaiba ang pananaw nila sa buhay. Ngunit dahil sa pag-uusap na yun, nalaman ni Chol-hui na si Hana pala ang nagprotekta sa kanyang dalawang pamangkin. Agad niyang pinuntahan si Hana upang magpasalamat at humingi ng tawad sa abalang naidulot nito. Pero sinabi lang ni Hana na ginawa lang niya ang tungkulin niya bilang isang empleyado. Sa narinig niyang yun, napagtanto ni Chol-hui na panahon na para siya mismo ang makipag-usap kay Jinha. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, hindi sinisi ni Chol-hui si Jinha. Ibinigay niya pabalik ang perang ibinigay nito sa kanyang kapatid at humingi ng paumanhin dahil sa ginawa nitong pananamantala. Sa kanyang palagay, hindi talaga sila magkatugma ni Jinha dahil magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay at mundo na ginagalawan. Sinabi rin ni Jinha na alam niya naman yon. Gayunman, inamin niyang gusto pa rin niya si Chol-hui ng labis. Sa loob ng halos 30 taon, namuhay daw sila sa magkaibang mundo, kaya nagtaka siya kung hindi ba masyadong maaga upang sabihing hindi sila para sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang pagkikita, nagsimulang magduda si Jinha na baka may ibang babae na nasa puso ni Chol-hui. Pagkarinig ni Chol-hui sa tanong na yon, hindi niya maiwasang mapaisip ng malalim. Samantala, walang gaanong ginagawa ang departamento ng matchmaking dahil pansamantalang natigil ang kaso ni Jinha at Chol-hui. Maging ang cameraman ay pansamantalang walang trabaho. Dahil dito, iminungkahi ng lahat na siya na lamang ang sumali sa matchmaking program. Makalipas ang ilang araw, nakahanap sila ng babaeng sa tingin nila ay akma para sa kanya, at agad nilang inorganisa ang kanilang unang pagkikita. Ngunit habang nag-uusap, puro tungkol sa kanyang mga magulang ang naging paksa ni Won-sang. Maaaring tanda ayon ang kanyang pagkamasunurin, ngunit hindi ito nababagay sa isang romantic date. Dahil dito, naramdaman ng babae na tila naghahanap lamang si Won-sang ng magiging manugang para sa kanyang ina, hindi ng kasintahan para sa sarili. Sa kabila nito, may kumpiyansa pa rin si Won-sang na magtakda ng pangalawang pagkikita kung saan ipakikilala niya ang babae sa kanyang ina upang lalo silang magkakilala. Pagkatapos nito, pinagsabihan siya ng kanyang ina tungkol sa kakaiba niyang paraan ng panliligaw, ngunit sinabi rin nitong natutuwa siya dahil sinusubukan niyang makahanap ng babaeng nababagay sa kanya. Gayunman, pinaalalahanan siya ng ina na mas mahalagang makahanap siya ng taong tunay na magpapasaya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Chol-hui sa opisina upang hanapin si Hana at ipaayos ang kanyang profile. Gusto niyang malaman kung anong uri ng tao talaga ang babagay sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang nakaramdam ng panganganak si Ji-gaeong, dahilan upang magpanik ang lahat. Agad na dinala ni Chol-hui at Hana si Ji-gaeong sa ospital. Samantala, tinawagan ni Kang Yeon ang asawa nito. Mabuti na lang at nakarating sila sa ospital sa tamang oras at ligtas na nailuwal ni Ji-gaeong ang kanyang sanggol. Pagdating ng asawa sa ospital at pagkakita sa anak, hindi nito napigil ang maiyak. Sa mga sandaling yon, pinaalalahanan siya ni Hana na ipaalam sa mga magulang ni Ji-gaeong ang tungkol sa panganganak. Ngunit inamin ng lalaki na mula nang sila ay magpakasal, tuluyan ang pinutol ng mga magulang ni Ji-gaeong ang ugnayan sa kanila dahil tutol sila sa kanilang kasal. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin siya ni Hana na ipaalam ito sa mga magulang ng asawa. Sa huli, sumunod siya sa payo ni Hana. Taliwas sa kanilang pangamba, labis na natuwa ang mga magulang ni Ji-gaeong nang malaman nilang nanganak na siya. Niyakap nila ang asawa ng anak at taos-pusong nagpasalamat. Sa sandaling yon, tila unti-unting nawala ang alitan sa pagitan nila. Natuwa rin sina Chol-hui at Hana sa kinalabasan ng lahat. Pag-uwi ni Hana, tinawagan niya ang kanyang ina upang kamustahin ito. Nagkaroon sila ng masayang pag-uusap. Habang nagkukwentuhan, nabanggit ng ina ang tungkol sa kasal ng anak, ngunit hindi siya nagpilit. Ang tanging hangarin lang ng kanyang ina ay makatagpo si Hana ng taong tunay niyang mamahalin at makapagpapaligaya sa kanya.
Samantala, nakaupo si Gijong sa isang coffee shop kasama si Jinha. Tinatanong niya ang kapatid kung ano ang ginawa nito at nagkakaganoon si Hana. Napansin niyang habang pinipilit niyang ipare si Jinha kay Cholwei, lalo namang lumalayo si Hana sa kanya. Nang tuluyan niyang malaman ang lahat, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kapatid. Gayunman, naramdaman pa rin niyang may kalungkutan habang nakikita niyang papalapit si Hana kay Cholwei. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Hana sa mga sandaling yun, at dahil weekend, napaisip siya kung nagkikita kaya ang dalawa. Bigla niyang nakita sina Hana at Cholwei na naglalakad sa labas ng coffee shop. Napag-alaman niyang magkasama sila dahil gustong ipaayos ni Cholwei ang kanyang profile, at naisip ni Hana na makatutulong sa proseso ang pagbabasa. Habang abala si Cholwei sa paglipat ng pahina ng libro, hindi niya sinasadyang masugitan ang kanyang kamay. Agad na kinuha ni Hana ang band-aid sa kanyang bag at marahang tinakpan ang sugat nito. Mula sa malayo, nakita ni Jinha at Gijong ang eksenang yun. Habang pinagmamasdan nila ang dalawa, pareho nilang naisip kung nagkagustuhan na nga ba sina Cholwei at Hana. Kung nagustuhan ni Hana si Cholwei, sa sandaling yun, tunay na naantig si Cholwei nang mahawakan niya ang kamay ni Hana. Naisip niya na ang taong tunay niyang nagustuhan sa lahat ng oras ay si Hana. Sa sandaling naunawaan ni Cholwei ang kanyang tunay na damdamin, hindi niya maiwasang mahihiya. Samantala, patuloy na nagtatanong si Hana tungkol sa mga libro. Gayunpaman, iniisip ni Cholwei ang bahay at ang mga bata. Patuloy siyang namumula sa hiya. Nais ni Hana na aanyayahan si Cholwei na kumain ng isang bagay, ngunit sa sandaling yon, hindi na nang ahas si Cholwei na tumayo sa harap ni Hana. Sa huli, nagpasya siyang humanap ng dahilan upang mauna sa pag-alis dahil kung mananatili siya rito, hindi niya makokontrol ang kanyang damdamin. Gayunpaman, bago umalis, hindi niya nakalimutang atali ang tali ng sapatos ni Hana. Nang makita ito ni Gijong, nakaramdam siya ng hindi komportable at nais sumugod, ngunit sa kabutihang palad, napigilan siya ni Jinha sa tamang oras. Paglabas ni Gijong, hindi pa rin niya maiwasang isipin ang nangyari. Tanging si Jinha ang nakapagpaliwanag sa kanyang kapatid na marahil sobra lamang ang pagkamuhi ni Hana sa kanya, kaya ganoon ang pakikitungo ni Hana kay Cholwei, hindi dahil nagkagusto sila sa isa't isa. Nang marinig ito ni Gijong, labis siyang naiinip at hindi na nais kumain o uminom ng anuman. Dahil noong nakaraang gabi, nanaginip si Hana tungkol kay Cholwei, kaya kinabukasan ay huli na siyang nagising. Pagkagising, dali-dali siyang tumakbo papunta sa opisina kung saan lahat ay naghihintay upang talakayin ang susunod na plano. Sa kasalukuyan, tila mas maayos ang kalagayan ng grupo dahil matagumpay nilang naitugma ang 35 magkasintahan. Ang unang magkasintahan ay malapit ng ikasal, ngunit nag-aalala sila dahil masyado silang abala sa pagpaplano ng kasal. Biglang pumasok si Mayor Lim at nais na tugunan ng grupo ang lahat ng alalahanin ng mga kandidato. Matagal na silang walang matagumpay na kaso mula nang itatag ang grupo. Dahil dito, bigla ring nakaramdam si Hana ng masamang pakiramdam. Pag-alis ni Mayor Kim, agad na inatasan ni Gijong si Hana sa gawaing yun. Tumanggi si Hana dahil nais niyang mag-focus sa kaso ni Cholwei, ngunit iginiit ni Gijong na siya na ang hahawak sa kaso ni Cholwei mula ngayon. 2 beses nang nabigo si Hana sa pagtutugma kay Cholwei. Ngayon marahil ay oras na upang palitan ng tao. Anuman ang opinyon ni Hana, matibay na ang pasya ni Gijong. Sa parehong oras, humihiling si Kang Hyun kay Jinha na maging tagapagtaguyod ng unang magkasintahan na ikakasal. Nang marinig ito ni Jinha, nakaramdam siya ng kaunting lungkot dahil siya ang inaasahang unang ikakasal. Upang aliwin si Jinha, ipinangako ni Kang Hyun na aktibong itataguyod ang kasal ni Jinha. Sinabi niyang malapit nang maging realidad ang kanyang kasal. Dahil dito, masayang pumayag si Jinha na sponsoran ang lahat ng kasangkapan para sa unang magkasintahan. Samantala, nakaupo si Hana kasama ang 2 kandidato upang talakayin ang kasal, ngunit tila mas nakatuon lamang sila sa kanilang sariling trabaho. Gayunpaman, ito ang dahilan kung bakit nila pinili na magpakasal. Dahil sobrang abala sa trabaho at hindi na makapag-date, pinili nilang magpakasal. Hindi sila masyadong nag-usap sa pulong. Hiniling nila kay Hana na pumili ng ilang disenyo ng kasal at mabilis silang umalis. Sa ganitong sitwasyon, naguluhan si Hana at hindi alam ang sasabihin. Kinabukasan, natapos ni Hana ang ulat at nagpasya itong ipadala kay Gijong. Nagulat si Kang Hyun sa bilis ng pagkakatapos. Mukhang handa na ito ng maaga dahil halos ito na rin ang planong nais ni Hana isakatuparan kapag nakasal na siya kay Gijong. Pagkatapos ng ulat, pumunta siya sa sentro ng kasal upang itakda ang petsa at oras ng kasal. Sa oras na ito, nais ng magkasintahan na humingi kay Hana ng isa pang pabor, na pumili ng mga kasangkapan para sa kanilang bahay. Nagkataong nagkita sina Hana at Cholwei doon. Bumibili si Cholwei ng mga unan para sa kanyang 2 pamangkin. Hiniling ni Hana kay Cholwei na sumama sa kanya upang maghanap ng damit pangkasal para sa magkasintahang malapit ng magpakasal. Naramdaman ni Hana ang hindi komportable sa pagpunta rito ng mag-isa dahil pinaalalahanan siya ng kanyang malungkot na nakaraan.
Dahil makikita lamang niya sa pamamagitan ng kamera, nais ng magkasintahan na subukan ni Hana ang damit pangkasal. Naroon si Cholwei. Nais din nilang subukan niya ang Amerikana. Magkasama nilang sinuot ni Hana at Cholwei ang damit ng bride at groom. Para silang totoong magkasintahan. Nang makita ni Cholwei si Hana sa kanyang marangyang damit pangkasal, hindi niya maiwasang titigan siya. Karaniwan, ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato ng damit pangkasal, ngunit nakita ng saleswoman na maganda ang itsura nila kapag magkasama, kaya pumayag siyang hayaan silang kumuha ng litrato. Dahil dito, nakakuha sila ng larawan na magkasama sa kanilang damit pangkasal. Sunod, nagpunta sila upang tingnan ang mga bahay. Sa wakas, nakakita sila ng napakagandang bahay sa ground level. Talagang nagustuhan ito ng lalaki, ngunit tila mas gusto ng babae ang apartment, kaya naguluhan si Hana. Hindi pa rin makapagkasundo ang magkasintahang malapit ng magpakasal kung saan bibilhin ang bahay. Nang pumunta si Hana upang tingnan ang apartment na hinihiling ng babae, hindi inaasahan niyang nakatagpo siya ng isa pang magkasintahan na may balak ding bumili. Nang makita ang sitwasyon, agad na hinawakan ni Cholwei ang kamay ni Hana at dalawa silang nagmadali patungo sa gusali. Sa daan, nagkapaligsahan pa si Cholwei at ang ibang lalaki. Sa wakas, unang nakarating sina Cholwei at Hana sa gate ng gusali. Labis itong ikinatuwa ng dalawa. Nagyakapan sila. Samantala, nakaupo sina Jinha at Gijun habang umiinom at nag-uusap. Kahit na malungkot ang kanilang pakiramdam, naisip ni Gijun na kahit kailangan niyang bitawan si Hana, magiging masaya pa rin siya dahil napakaganda ng mga sandaling magkasama sila. Gayon din si Jinha, kaya hindi sila kasing lungkot ng dati. Pagbalik sa bahay, nagpasalamat si Hana kay Cholwei sa pagtulong sa kanya ngayong araw. Labis siyang natuwa na nakilala siya sa furniture store. Pagkatapos, naalala niya ang kanilang nakaraang pagkikita. Nag-usap at nagtawanan sila, nagkwento ng mga biro, kumain ng magkasama, at pumili ng mga gamit pangkasal. Ang mga alaala na yun ay nagdulot ng labis na kaligayahan kay Hana. Kinabukasan, dumating ang paanyaya sa kasal ng magkasintahan. Ngunit biglang nagkaroon ng problema. Pumasok ang dalawa sa opisina at inihayag na ayaw na nilang magpakasal. Lahat ay nagulat. Lumalabas na ang lalaki ay nagampo ng aso mula sa isang babae, ngunit hindi matiis ng babae na magkaroon ng aso sa bahay dahil nalalaglag ang balahibo nito at mabaho ang dumi. Upang malutas ang problema, humiling ang lalaki sa kaibigan niya na tulungan siyang alagaan ang aso, ngunit biglang nagkaroon ng pangyayari ang kaibigan at siya na ang kailangan mag-alaga. Humiling ang lalaki kung maaari nilang pansamantalang alagaan ang aso, ngunit tumanggi ang babae. Hindi lamang yun, nais pa niyang ibalik ang aso sa rescue center. Ito ang dahilan kung bakit tumigil ang magkasintahan. Iniisip ng lalaki na hindi mauunawaan ng kanyang magiging asawa ang pagmamahal niya sa aso. Sinabi ng babae na mahalaga ang kasal, kaya kailangan nilang magkapareho ng pananaw. Ngunit kulang sila sa malalim na koneksyon. Isa na namang nabigong magkasintahan. Labis na nagalit si Mayor Lim. Ngayon, sinaway niya si Hana. Iniisip niya na sa tuwing tumutulong si Hana sa pagtutugma ng magkasintahan, nauuwi ito sa pagkasira ng maganda nilang plano. Ngayon, hindi niya matitiyak na matutupad ang kanyang pangako. Pagkatapos nito, umalis si Hana nang may panghihina ng loob. Ikinwento niya kay Cholwei ang lahat ng matagal niyang itinago sa puso. Sobrang pinagsikapan nila ang kasal ng magkasintahan, at bigla na lamang silang naghiwalay. Biglang hinawakan ni Hana ang kamay ni Cholwei at ipinangako na sisiguraduhin niyang matutulungan siyang magpakasal. Nangako siyang aalagaan siya. Nahihiya si Cholwei nang bigla siyang hinawakan ni Hana. Namula ang kanyang mukha at hindi na makaisip. Sa sandaling yun, bigla niyang sinabi kay Hana na nagustuhan niya siya. Pagkatapos magsalita ni Cholwei, muling nahihiya at namumula siya. Nang siya ay magpaliwanag, bigla siyang hinila pabalik ni Hana at hinalikan. Pagkatapos ng halik, nahihiya rin siya. Hindi alam ni Hana kung ano ang iniisip niya at bakit siya kumilos ng ganoon. Kaya naghanap siya ng dahilan upang tumakas. Pagdating niya sa bahay, hindi pa rin niya alam kung tama o mali ang kanyang ginawa. Orihinal na kandidato para sa kasal si Cholwei, kaya hindi dapat nagkaroon ng ganitong relasyon. Bukod pa rito, iniisip ni Hana na hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Paano pa kaya siya magiging responsable sa iba? Kinabukasan, dahil tumanggi si Hana na tingnan ang mga mensahe, tumawag si Cholwei sa opisina upang magtakda ng appointment upang makipagkita sa kanya. Nais niyang malaman kung may nararamdaman ba siya para sa kanya. Sinabi niyang may appointment siya kay Gijun. Bagamat nag-aatubili, sa huli ay pumayag si Hana sa appointment na ito. Lahat ito ay para sa trabaho. Sandali lamang, dumating si Cholwei upang tulungan si Gijun na rebisahin ang kanyang dating profile. Nais niyang makahanap ng taong pakakasalan na may parehong pagpapahalaga sa biro at kaakit-akit kahit hindi nakatali ang tali ng sapatos. Kasabay nito, idinagdag niya na kahit bumagsak ang langit, sisiguraduhin niyang laging masaya ang babae. Gayunpaman, ang matatag na ekspresyon ni Cholwei ay nagdulot ng labis na hindi komportableng pakiramdam kay Gijun. Sa oras na ito, dumating din si Hana. Nang makita ni Hana si Cholwei, namula ang kanyang mukha sa hiya.
Ngunit nang isipin niya ang senaryong pinapartner si Chol Hui sa iba, nawawala ang lahat ng pakiramdam na iyon. Nasa opisina si Jinha nang biglang makatanggap siya ng puso mula sa isang lalaki na nagngangalang Dongsu. Agad niyang tinawagan si Hana upang hilingin na alamin ang tungkol sa lalaking ito. Nakakatuwang isipin, nang maghanap si Hana, wala siyang mahanap na record tungkol kay Dongsu. Bukod pa rito, ang taong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Kang Hyun, kaya tila hindi maingat sa kanyang trabaho. Nang umalis na ang lahat, hiningi ni Kang Hyun kay Hana na dumalo sa isang counseling session kasama si Dongsu. Dahil sa kanyang mabuting personalidad, kusang pumayag si Hana na tulungan ang kanyang kasamahan. Habang nag-eehersisyo si Jinha, nabasa niya ang balita tungkol sa isang kriminal na nanggugulo sa mga babae. Dalubhasa siya sa pagtutok sa mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa mga liblib na eskinita. Sa oras na yun, dumating din si Gi-jun at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Naunawaan na ni Jinha ang katotohanan. Napagtanto niyang dapat niyang pakawalan ang taong hindi naman para sa kanya. Matagal na niyang inialay ang kanyang sarili sa relasyong yun. Pagkatapos, pinayuhan niya ang kanyang kapatid na gawin din yun. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nalalapit na date. Samantala, binasa ni Hana sa opisina ang nirebisang profile ni Chol Hui. Dati, palagi siyang tumatakas sa mga relasyon upang iwasan ang pakiramdam ng pressure. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang kakaiba. Nais niyang baliwalain ang lahat sa paligid at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya agad siyang nagmaneho upang makipagkita kay Chol Hui at ipagtapat ang lahat ng nararamdaman niya. Labis na naantig si Chol Hui at mahigpit niyang niyakap si Hana. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga kababaihang nasa katanghaliang edad mula sa isla. Nasaksihan nila ang buong pangyayari at agad ibinigay ang kanilang basbas. Bagamat nakakapahiya, ito ay naging sitwasyon na nagpatawa kay Chol Hui at Hana. Kinabukasan, bumalik si Hana upang i-interview si Dongsu. Naramdaman niyang may kakaiba sa lalaking ito dahil patuloy siyang nakatitig sa kanya. Bukod pa rito, sinabi rin ni Dongsu na nais niyang magkaroon ng pribadong date kay Jinha. Gayunpaman, labag ito sa kanilang patakaran kaya agad itong tinanggihan. Patuloy na masamang pakiramdam ni Hana tungkol sa lalaki. Bukod dito, pakiramdam niya ay pamilyar siya sa lalaki. Ngunit ang desisyon sa pakikipag-date ay nasa kamay pa rin ni Jinha, kaya ayaw ni Hana na masyadong makialam. Sa ngayon, nais ni Jinha na bigyan ng kanyang sarili ng bagong pagkakataon. Kaya nagsimula siyang makipag-usap kay Dongsu. Agad nagkaroon ng pagpupulong ang dalawa upang mag-usap. Sa pagkakataong ito, hindi siya gaanong naantig tulad ng naramdaman niya noong makipag-date kay Chol Hui. Ngunit ang pakiramdam na ito ay hindi naman masama. Pagkatapos ng pagkain, nais ni Dongsu na ihatid si Jinha pauwi, ngunit magalang itong tinanggihan. Sinabi ni Jinha na nais niyang magkaroon ng pangalawang pagkikita. Labis na natuwa si Kang Hyun nang marinig ang tungkol sa date na ito dahil iniisip niyang tama ang kanyang kutob. Sa sasakyan, narinig ni Hana ang balita tungkol sa kriminal na tumutok sa mga kabataang babae. Kinabukasan, kinailangan ng grupo na umupo sa isang pulong dahil dumarami ang negatibong komento. Gayunpaman, hindi makapag-isip si Hana sa pulong. Tinitingnan niya lamang ang kanyang telepono, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang date kay Chol Hui. Agad na naisip ni Jiwon na marahil ay may ka-date si Hana. Malinaw na nagbago ang mukha ni Hana nang siya ay umiibig. Lubhang naiiba sa dati. Upang hindi makilala, nagpa siya sina Hana at Chol Hui na magtago sa pamamagitan ng pagbalot ng mga scarf sa kanilang date. Ngunit sa halip, lalo lamang silang natawa sa kanilang sarili. Samantala, naghahanda rin sina Jinha at Dongsu para sa kanilang pangalawang pagkikita. Dahil matagal nang naghihintay si Jinha, ngunit hindi pa rin dumarating ang lalaki, tinawagan niya si Hana upang alamin ang sitwasyon. Doon lamang nalaman ni Hana na pinalitan nila ang lokasyon ng kanilang pagkikita. Nagpalitan ng numero ng telepono sina Dongsu at Jinha, ngunit hindi alam ni Hana ito. Dahil nag-aalala, ipinagpaliban ni Hana ang kanyang date. Pumunta si Hana sa date ni Jinha upang tingnan ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, normal lamang ang pag-uusap ng dalawa. Mukhang magalang si Dongsu. Inilabas niya ang tuwalya upang takpan si Jinha nang maupo ito. Nang makita yon, mas nakaramdam si Hana ng kapanatagan. Doon lamang umalis si Hana kasama si Chol Hui. Ngunit hindi nila alam na matagal na silang napansin ni Dongsu. Nang gabing yun, inimbitahan ni Dongsu si Jinha na kumain at nagmaneho siya hanggang sa mga suburb. Dahil medyo nag-aalala si Jinha, ibinigay niya ang kanyang lokasyon kay Hana. Sa oras na ito, naghahanda rin sina Chol Hui at Hana na tapusin ang kanilang date. Nang biglang sinabi ni Chol Hui na nais niyang maghanda ng plano para sa dalawa, naisip ni Hana na ngayon, siya rin ay magsisimulang maghanda upang alagaan ang kanilang buhay. Ngunit hindi pa niya alam kung dapat ba niyang tanggapin ang kanyang bagong buhay kasama ang ibang tao. Pagdating ni Hana sa bahay, natuklasan niyang dumalaw ang kanyang ina at nag-iwan ng mensahe. Maraming pagtatalo ang naganap sa pagitan ng kanyang ina at ama noong sila ay ikinasal, ngunit palaging nasa tabi ng kanyang asawa ang kanyang ama. Magkasama nilang nalampasan ang lahat ng kahirapan,
kaya umaasa ang kanyang ina na makahanap si Hana ng isang taong palaging nasa kanyang tabi bago tuluyang mawala ang kanyang mga magulang. Nang mabasa ni Hana ang mensaheng ito, hindi niya napigilang umiyak sa labis na emosyon. Pagkatapos maligo, binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang mensahe mula kay Jinha. Agad na tinawagan ni Hana si Jinha, ngunit hindi sumagot sa kabilang linya. Sa kasalukuyan, labis na lasing si Jinha dahil kay Dong-suk na nawala na siya ng malay. Kinuha ni Dong-suk ang telepono at kumuha ng litrato nila ni Jinha ng magkasama. Papunta sina Hana at Gi-jun upang hanapin si Jinha. Labis na nagsisi si Hana sa pagtutugma sa dalawa, ngunit sa katotohanan, nagkukunwaring lasing lamang si Jinha. Pagdating nila, binugbog ni Jinha si Dong-suk. Para sa isang taong may mataas na tolerance sa alak tulad ni Jinha, ilang baso ng alak ay wala lang. Nais lamang niyang palabasin ito mula sa telepono. Pagkatapos tanggalin ni Gi-jun ang lahat ng litrato na kinuna ni Dong-suk, galit niyang pinatalsik ito. Naisayos na ang sitwasyon. Tanging si Chol-hui lamang ang hindi makatulog dahil tinanggihan ni Hana ang kanyang halik. Kinabukasan, pagdating ni Hana sa opisina, nagulat siya nang makakita ng isang nakapaskil na senyales na humihiling na buwagin ang grupo. Bukod pa rito, lahat ng advertisement ni Chol-hui ay sinira rin ng taong yon. Dahil sa lahat ng negatibong bagay na ito, labis na nag-alala ang buong grupo sa posibilidad na mabuwag sila. Ang tanging pag-asa ni Mayor Lim, ang magkasintahang Jinha at Dong-suk, ay nabiguin. Matapos nilang hanapin ang bakas ng taong nag-post ng negatibong mensahe, biglang ibinigay ni Kang Hyun kay Gi-jun ang papel na may nakasulat na tirahan ni Hana. Sinabi ni Gi-jun na siya na ang bahala. Sinabi ni Gi-jun kay Kang Hyun na huwag sabihin kay Mayor Lim. Tinanong ni Hana si Kang Hyun kung may nag-post ba mula sa address ni Dong-suk. Gayunpaman, sinisi ni Kang Hyun si Hana sa pagdududa sa isang inosenteng tao. Biglang pumasok ang assistant ni Mayor Lim at sinabi na nais niyang makipagkita kay Hana at Gi-jun ng mag-isa. Tila matalino ang mastermind sa pag-spray paint sa camera. Nais ni Gi-jun na humingi ng tulong sa pulis, ngunit sinabi ni Mayor Lim na hindi na kailangan palalimin ang sitwasyon dahil narito na ang mastermind. Ipinakita niya ang listahan ng mga kritikal na mensahe na ipinadala mula sa tirahan ni Hana. Sinimulang sisihin ng mayor si Hana dahil palaging nais niyang lumipat, ngunit nabigo siyang itugma si Chol-hui, kaya naisip niyang sirain ang grupo. Tinanong siya kung ano ang ginawa niya buong hapon kahapon. Noong oras na yun, lihim na nag-date sina Hana at Chol-hui. Hindi alam ni Hana kung paano sisigat, kaya humiling si Gi-jun kay Mayor Lim na bigyan si Hana ng isang araw upang patunayan ang kanyang inosensya. Binigyang diin ni Mayor Lim na kung hindi makakahanap si Hana ng ebidensya bago hapon kinabukasan, lahat ng responsibilidad ay mapupunta sa kanya. Sa opisina, nagsimula ng mag-empake ang lahat dahil iniisip nilang malapit nang mabuwag ang grupo. Bukod pa rito, tila wala ng tiwala sa kanya ang iba. Iniisip ng lahat na nais lamang niyang makaalis agad. Nais ni Gi-jun na ibahagi ni Hana sa kanya ang nangyari upang matulungan siya. Gayunpaman, pinili pa rin ni Hana na itago ang kanyang pakikipag-date kay Chol-hui. Dahil dito, labis na nagdamdam si Gi-jun dahil hindi man lang binigyan siya ni Hana ng pagkakataong suportahan siya. Nagtataka si Hana kung pinoprotektahan ba niya si Chol-hui o ang kanyang sarili. Samantala, narinig na ni Chol-hui ang balita. Napagtanto niyang may dashcam pa rin sa delivery car ng supermarket. Agad siyang pumunta kay Jinha upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, pumayag rin ito dahil tinulungan ni Hana si Jinha na makatakas kay Dong-suk. Kasabay nito, palaging sinusuportahan ni Hana si Jinha ng buong puso. Ngayon naramdaman ni Jinha na panahon na upang tulungan si Hana. Noong gabing yun, dumating si Chol-hui upang makita si Hana at sinabi na hindi na niya kailangang protektahan siya. Dahil anuman ang mangyari, palagi siyang maninindigan sa kanyang tabi. Nang marinig ito ni Hana, labis siyang natuwa dahil naramdaman niyang tama ang kanyang napiling tao. Dahil sa dashcam, natuklasan nila na ang mastermind ay may suot na pilak na bracelet sa kanyang kamay. Agad na naalala ni Hana na si Dong-suk ay palaging may suot na katulad na bracelet. Kaya nagpasya silang pumunta sa kanyang bahay. Nang pinindot nila ang doorbell, ang bumukas sa pinto ay si Mayor Lim. Napagtanto nila na ang tunay na mastermind ay ang kanyang anak. Noong nakaraang taon, dahil walang awa na iniwan ng asawa ang kanyang anak at siya upang sundan ng ibang lalaki, labis ang galit ni Dong-suk sa mga babae. Ngunit sa mga nakaraang taon, patuloy na pinipilit ni Mayor Lim si Dong-suk na magpakasal agad. Dahil dito, na-frustrate si Dong-suk at gumawa ng masamang bagay tulad nito. Bagamat alam na ni Mayor Lim na ang kanyang anak ang may sala, nais niyang protektahan ang kanyang anak. Kaya itinuro niya ang pansin ng publiko kay Hana. Nang lumabas ang katotohanan, nagpasya siyang magbitiw upang magsakripisyo para sa kanyang anak. Dahil ang kanyang anak lamang ang natitirang kamag-anak niya. Anuman ang mangyari, determinado siyang protektahan ang kanyang anak. Nagsimula ang isang bagong araw. Bawat bagay ay bumalik sa normal. Dahil nalutas na ang lahat ng problema, hindi na kailangang buwagin ang grupo ni Hana. Lubos na nagbago ang pakikitungo ni Kang Hyun kay Hana. Dati ay pinaghihinalaan niyang si Hana ang may sala,
ngunit ngayon ay nagsasalita siya na parang palaging nagtitiwala sa kanya ng lubos. Nagpadala rin si Chul Hui kay Jinha ng isang espesyal na litrato bilang pasasalamat. Sa litrato, nakaluhod si Dongsuk at may hawak na karatula ang humihingi ng paumanhin. Kasabay nito, binigyan din ni Gi-jun si Hana ng isang liham na isinulat mismo ni Chul Hui. Sa liham, ipinahayag ni Chul Hui ang kanyang pasasalamat kay Hana dahil sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya sa nakalipas na panahon. Ngunit matapos ang maraming gabi ng pag-iisip, nagpasya pa rin siyang bumalik sa kanyang magandang isla. Pagkatapos basahin ni Hana ang liham, agad siyang tumakbo upang hanapin si Chul Hui dahil nais niyang pigilan itong umalis. Habang papunta sa airport, biglang tumawag ang kanyang ina. Tinawagan siya ng ina upang ipaalam na kamakailan lamang ay na-hospital siya. Bukod pa rito, sinabi rin ng doktor na nanganganib ang kanyang ina sa sakit sa tiyan. Nang marinig ni Hana ang balitang ito, agad siyang napaiyak. Nagmaneho siya papunta sa ospital upang makita ang kanyang ina. Talagang nais ng dalawang pamangkin ni Chul Hui na tawagan si Hana upang magpaalam. Hiniram nila ang telepono ng kanilang tiyo upang tawagan siya. Narinig ni Chul Hui si Hana na umiiyak sa telepono, kaya nagmadaling pumunta sa ospital kasama siya. Pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor na hindi naman sakit ang ina ni Hana. Nang matanggap ni Hana ang balitang ito, naging mas maayos ang kanyang kalooban. Sa pangyayaring ito, napagtanto niya na ang tanging tao na palaging nasa kanyang tabi ay si Chul Hui. Dahil dito, ayaw niyang mabuhay nang wala siya. Biglang hinalikan ni Hana si Chul Hui. Labis siyang nagulat. Makikita na siya ay isang mahiyain na tao, ngunit gusto ring manguna. Dahil noong nais ni Chul Hui na halikan siya, pinili niyang umiwas. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang ama ni Hana mula sa wala. Kahit na ito lamang ang unang pagkakataong magkita, napagtanto niya na si Chul Hui ay isang mapagkakatiwalaang lalaki. Ang sandali ng pagkakakurot ni Chul Hui sa kamay ng ama ay naging sandali rin ng pagtanggap sa kanilang relasyon. Pagkatapos dumaan ni Jinha sa maraming nabigong relasyon, sa wakas ay nagpasya siyang pakasalan ang taong itinakda ng kanyang mga magulang para sa kanya. Napagtanto rin niya na kailangan niyang pakasalan ng isang tao na may parehong katayuang panlipunan. Dahil kapag nakasama niya ang isang tao sa parehong sitwasyon, magiging mas madali ang lahat. Si Gi-jun naman ay kabaligtaran ng kanyang kapatid na babae. Pinili niyang maging single hanggang sa pagtanda. Mula noon hanggang ngayon, palagi niyang sinubukang hanapin ang bawat paraan upang itama ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngayon na pinatawad na siya ni Hana, ayaw pa rin itong makipagbalikan sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Gi-jun na tila nabubuhay siya sa kawalan. Marahil susubukan niyang alamin kung ano talaga ang nais niya upang mapabuti ang sitwasyon. Sa ngayon, talagang ayaw niyang isipin ang pagpapakasal o pagkakaroon ng mga anak. Pagbalik ni Hana at Chul Hui sa isla upang manirahan, naranasan niya ang labis na kasiyahan sa bawat araw. Ngunit dahil sa trabaho, kailangan pa rin niyang bumalik sa lungsod. Ngayon, may bagong miyembro na ang kanyang grupo. Ang taong ito ay si Chul Hui. Kalaunan, sa harap ng telebisyon, nagtipon si Chul Hui ng buong lakas ng loob upang mag-propose kay Hana. Bilang resulta, namuhay silang masaya magpakailanman. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.